It's okay not to be okay. Pero para bang it's not really okay sa ating bansa? 3.6 million Filipinos ang nakararanas ng isa sa mga uri ng mental at neurological disorder. At 88 mental health cases lamang ang naire-report sa bawat 100,000 na Pilipino. Ang tanong tuloy, bakit maraming Pinoy ang hirap humingi ng tulong para sa mental health? Here's what you need to know. Mental health matters. Ang simpleng pagkalungkot maaring mauwi sa mas malalang karamdaman. Maraming uri ng mental health problems at disorder. Pinakakilala sa mga ito ang anxiety disorders, depression, paranoia, bipolar disorder, schizophrenia, obsessive-compulsive disorder o OCD, behavioral and emotional disorders lalo na sa mga bata, post-traumatic stress disorder, eating disorder, at psychosis. Ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research nitong March 2021, 28% ng mga Pilipino o 3 sa bawat 10 Pilipino ang nakakaranas ng emotional problems tulad ng stress o di kaya'y lubhang pagkalungkot. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi bukas sa tulong para sa kanilang mental health. Ayon sa isang systematic review ng Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology na Filipino Help Seeking for Mental Health Problems and Associated Barriers and Facilitators, ang stigma tungkol sa mental health bilang isang nakakahiyang sakit ang isa sa mga dahilang nagpe-prevent sa mga Pinoy na kumonsulta sa mga mental health professionals. So, malala siya in a sense na marami pa ring Pilipino ang hindi talaga informed kung ano yung mental health. It's alarming in a sense na it's affecting the people who needs mental health care. Kasi instead na humingi sila ng tulong, ang gagawin nila ay kikimkimin nila sa sarili nila yung problema nila until it's severe. Kung merong victim blaming, meron din tayong blaming the patient. And this causes a lot of stigma. And we're just talking about the household, ha? Meron pa yan sa community. Lalong hindi magsasabi yung mga bata sa komunidad kasi nga, Filipinos have this strong culture of saving the face. Ito palang stigma na to nanggagaling mismo sa tahanan, sa komunidad. Nakasaad rin sa systematic review na ito na naging factor sa desisyong magpapakonsulta ang iilang kaugalian at paniniwala ng mga Pilipino. Maraming talagang barriers na kinakaharap ang mga Pilipino when it comes to seeking help, professionally man yan or with friends or families. Bukod sa structural systemic problem, isa dyan siguro yung ating cultural trait. Ano nga ba ang behaviors and beliefs na nagsisilbing unhealthy coping mechanism ng mga Pinoy pagdating sa mental health? Una, likas na masayahin ang mga Pilipino. Nag-uugat dito kung bakit hindi iniinda ng mga Pinoy ang kahit simpleng pagkalungkot. Mapasaya lang ang kapwa, ngumiti kahit may problema, at lilipas din yan. Ang ilan lang sa mga kalimitang sinasabi ng mga Pinoy. Dahil sa ugaling ito, hindi kinailangan ng mga Pilipino ang humingi ng payo sa mga espesyalista. Nagiging indikasyon din ito ng kanilang prinsipyong maging matatag sa buhay. Isa kasing dahilan yan ay yung ayaw natin maging pabigat sa iba. Point that we are ready to sacrifice ourselves. Kaya ang pinapalabas natin, okay tayo. Pangalawa, kung hindi ukol, hindi bubukol. Sumasangguni lamang ang mga Pilipino sa mga doktor kung meron ng malalang sintomas na nararamdaman. Kailangan nating baguhin na humihingi lang tayo ng tulong kapag tingin natin ay hindi na natin kaya. Wala namang masamang humingi ng tulong. In denial ang mga Pilipino sa kanilang nararamdaman. Dahil dito, imbis na magpakonsulta, nagiging coping mechanism ng mga ito ang pagpapakita na maayos ang lahat. Higit pa rito, gusto nilang panatilihin ang normalcy sa bawat sitwasyon. Pangatlo, superstitions. Sa kontekstong ito, albularyo ang unang takbuhan ng mga Pilipino imbes na espesyalista. Ang biglang pangingisay,
na maaring isang indikasyon ng seryosong sakit sa utak, hindi na bibigyang pansin dahil unang pumapasok sa isip ng Pilipino, sumanib ang masamang espiritu. Nagiging tampulan tuloy ng tukso at mas lalong kinatatakutan ang mga taong may sakit sa kaisipan dahil sa hindi tamang diagnosis sa kanila. Pero does that mean we have to negate the capacity of our albularyo, traditional healers, to help better a person's mental health situation? We shouldn't. We have to understand that mental health is an issue of well-being. Ang mga ito nag-uugat sa pang-apat na dahilan: pananampalataya, religious belief, at level of spirituality ng mga Pilipino. Kung hindi man maayos ang iyong kaisipan, may gumugulo sa iyong isip at mag-breakdown ka any moment. Dasal lang talaga. O ipagpasa Diyos na lang. Yan ang nirereseta ng mga Pinoy sa sarili dahil sa paniniwalang masosolusyonan ng pananampalataya sa Panginoon ang lahat ng problema. Kaya hindi na nagagawa ng maraming dumulog pa sa mga mental health facility dahil may simbahan na bukas para sa kanila. Bahagi din yan siguro ng kakulangan sa impormasyon ng mga tao kasi nga kulang na kulang din naman talaga yung pagpapaliwanag tungkol sa nature ng mental health and illness. May mga pagkakataon din naman na yung ating spiritual belief can actually help us. Cultural practice yun ng mga tao. Pero kailangan silang i-educate kung paano i-handle lalo yung mga malalalang cases. Ang pagkakaroon ng masasandalan tulad ng pamilya at kaibigan. Ang simpleng nandito lang ako lagi para sa iyo ay nagiging first level of comfort ng marami. Dahil napapagaan ang kanilang pakiramdam at nagkakaroon ng network of reliance ang mga Pilipino, hindi na nila nagagawang kausapin ang mental health doctors. Bagamat mainam ang social support sa mental health, nagiging protective factor ito para makapag-distress at isantabi ang ibang mas nakababahalang sintomas ng mental disorder. Kaya ang mainam pa ring approach dyan, yun nga, keep an open mind, laging magsabi na I'm here to support you kung kailangan mo ng tulong. But of course, we don't promise anything kasi ang siguro isang that could be disappointing and could possibly be triggering sa taong nagkakaroon ng problema sa mental health ay kung nag-promise ka ng support tapos in the end bibitiw ka. Is it helpful that we have several avenues wherein people are saying, I'm here to listen? And so the best thing to do during those times when someone is talking to you, someone is telling you what's going on, is to listen. Kung wala kang training, try not to give suggestions. Try to just listen and then provide the names, the actual names of these people, the institutions where these people are from, and provide assistance in reaching out to those people. Pero sa mas malalim na konteksto, ang mga dahilang ito ang nagiging first resort ng karamihang nakakaranas ng mental health problem dahil sa kakulangan naman ng suporta ng pamahalaan sa mental health ng bawat Pilipino. Idagdag pa ang kakulangan ng accessibility ng mga mental health centers. Ang nangyayari, like we treat mental health like it could be just a common flu na parang okay, hanggang ganito lang yung pwedeng i-provide na tulong when in fact mental health conditions are long-term conditions which would require long-term solutions and long-term assistance. Ayon sa latest data mula sa DOH at WHO, sa buong bansa, nasa 92% na ang occupancy rate. Majority ng mga mental health centers ay located sa National Capital Region at mga major cities sa bansa, na pag-iiwanan tuloy ang ibang nasa liblib na mga lugar. Ang kaso ng mental health illness sa mga lugar na ito, napipilitang ikadena ng mga kamag-anak ang may sakit na mahal sa buhay. Bukod sa kakulangan sa wastong pasilidad, kulang rin ang mga mental health professionals na kayang mag-diagnose sa mga may mental problems. Meron lamang 2 o 3 mental health workers sa bawat 100,000 mga Pilipino. Napakababa sa WHO standard na 10 psychiatrists per 100,000 population.
3 to 5% lang din mula sa kabuoang health budget ang para sa mental health. Ito'y kahit pa pumapangatlo ito sa mga uri ng disability sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Nitong 2018 lang din naging batas ang Philippine Mental Health Act na layong pangalagaan ang mental health ng bawat Pilipino. Gawin itong accessible, mura at dekalidad. This is the systemic failure of the implementation of our Mental Health Act. The problem is, do we have the budget for it? So again, we need funding to train, large-scale training of youth leaders, of school organization leaders, community workers, community health workers. We need a large-scale training for those groups of people so that they can provide support when the professionals are still swamped with other cases. Sa tala naman ng National Center for Mental Health, nitong January hanggang July 2021, nakatanggap ang kanilang mental health hotline ng nasa 10,544 calls. Maaaring naging malaking factor nito ang pandemya. Hindi raw nakakabahala ang dumaraming tawag. Mas mainam daw ito at mas nagiging bukas na ang Pilipinong kumonsulta sa mga mental health professionals. We also need to recognize that each individual can be vulnerable. There's no harm in saying na lahat tayo ay posibleng magkaroon yan, dumaan sa ganyan. It's a recognition on our part na malaki din yung naitutulong. Saka syempre, idagdag pa yung sabi ko lagi, lack of information, lack of awareness. We have to let everyone in our society, in our community, to take part in building a society that is accepting and helpful towards the achievement of mental health. Tandaan na mental health matters. You matter. Ako si Regit Antonio para sa GMA News. Mental health is something we all have. It includes our thoughts and feelings about ourselves and others, how we relate to other people, how we function day to day, and how we cope with the ups and downs of life. Having good mental health is not about having no mental health problems. It's about feeling good enough about ourselves, being able to do the things that matter to us, and having the resilience to deal with the difficult situations we all experience in life. When talking about our mental health, it can be useful for us to think of it like a scale. Our mental health scale will move towards good or poor mental health depending on what's going on in our lives and the supports we have around us. There are things that can challenge our mental health and shift the balance of our mental health scale. These challenges can come and go over time. They may be brief or may last for many years. They can leave us feeling stressed, sad, worried, lonely, overwhelmed. Mental health difficulties rarely just have one cause. They are often an understandable response to having to deal with the circumstances of our lives and things that have happened to us in the past. While there are things that challenge our mental health, there are also things that can support it too. These things won't necessarily prevent challenges to our mental health, but they can help us cope with what life throws at us. They can help us achieve balance in our mental health scale. Mental health can be complex because our experience of it is personal and unique. But we know that the more we normalize conversations about our mental health, the easier it will be for young people and adults to seek the support they need when they need it.
All right. Hello. Good afternoon po sa ating lahat. It's 1:46 na po on the clock. So I hope you guys enjoyed your lunch. And nagbabalik po muli ang inyong lingkod. This is again Jeffrey Manzano po from the Human Resource Management and Development Division po ng DSWD Field Office Mimaropa. Good afternoon po. Thank you sa heart, Miss Kay. All right. Yeah, I just can't help but thanks again each and every participants po natin for this afternoon. Muli po, pasasalamat po muli, no? Mula po sa aming field office po. Sa inyo pong mga kasama po namin ngayong hapon pong ito dito po sa ating virtual space. I understand marami tayong mga kasamahan from different field offices and nakakakilig lang po na binaglaanan niyo po talaga kami na panahon po at oras para samahan po kami no ng pagdiriwang po ng ating mental health month ngayong buwan po ng Oktubre taong 2024. Maraming salamat po sa mga nag-greet at sa mga napaka-generous po ninyong mga pa-heart, mga papuso. Thank you so much po. Thank you so much. And my God, it's 211 na po yung mga nandito sa loob and dumagdag pa po yung isa, 212 na. Okay, so in a bit po ay magsisimula na po ang ating session. I know you guys are very excited for this session kasi nga naman sila namang hindi ma-excite. Kasama natin yung isa sa pinaka-prominenteng advocate ng psychology dito po sa Pilipinas, no? So mamaya-maya po ay makakasama po natin si your millennial psychologist, Rihanna Portugues, maya-maya. And also yung mga tanong po pala, no, sa mga nag-pre-register po sa amin nung nakaraan and yung mga nakapag-submit po ng mga katanungan na, don't you worry guys, rest assured, yung mga questions po ninyo ay well-recognized. In fact, isa po yan sa mga unang-una pong mabibigyan po ng kasagutan po ng ating resource speaker. So, you guys should watch out for that kasi yung mga tanong po talaga ay nako, mamaya makikita nyo kung gaano ka-eager, gaano ka-passionate na matuto yung mga participant natin for this afternoon. And then mamaya, basta abangan nyo yung Q&A natin mamaya. Ang gaganda ng mga sinendyo pong mga katanungan sa amin. So, very fitting lang no dun sa magiging point of discussion natin for this afternoon. But before we proceed with our business for this afternoon, let me just have a quick recap kung ano nga ba yung naging session natin kanina, no? Sa mga hindi pa nakarating, kasi understand naman, ang buhay natin sa DSWD, hindi naman yan ang buhay naman natin dito sa DSWD napaka-fast-paced, no? So hindi yan siya parang di lang tayo kumbaga parang sa office life na parang nakaupo lang. Lalo na yung mga nasa field, laging on the go yung mga yan. So I understand yung iba hindi naka-attend kayo ng umaga, pero considering our number today, I understand na marami pa yung makakasali hanggang mamaya and hopefully sana hindi nila ma-miss out yung opportunity to learn and somehow siguro no share their ideas as well doon sa mapag-uusapan natin for this afternoon. Okay, so kanina umaga nga, ito nga nag-digress na naman ako. Kanina umaga nga no, nagkaroon tayo ng quick discussion lang about our a primer presentation about the DSWD we support na kung saan hindi lamang po ito exclusive no dito sa field office natin sa Mimaropa, kundi ito actually ay meron po sa mga sa mga field offices natin nationwide. So if you wish to learn more about the DSWD we support, definitely medyo nagkulang tayo sa oras kanina kasi given our time na available lang po no or na-allocate, I mean na-allot for this session. Understand marami tayong mga question and all, pero rest assured naman, meron tayong mga focal na we support na sa mga bawat field offices na pwede po natin malapitan, ganyan. Kung gusto natin magtanong pa kung paano natin ma-avail and then paano natin mapopromote din yung we support sa mga kasamahan natin sa workplace and the same time sa community na din, kasi we're able to learn na hindi lang ito para sa mga DSWD employees no, unlike what yung idea ko lang kanina. So luckily it is available for all and then next year yung official launch ng mismong programa natin. Okay, so for this session this afternoon, alam ko excited na kayong lahat no na
magsimula na tayo si free, na-excite na kami matuto, ganyan. So, but don't you worry guys, darating din tayo dyan. But before that, let me just check our climate for this afternoon. Okay, so allow me to present. So, pakihanda po muna siguro yung ating mga phone or ating mga extra phone or kung meron tayong ayan. Wait lang, kindly open your slido.com. So let me just have a barometer check here. Okay, I hope nakashare na siya sa screen. Okay, so kindly open your slido.com and then yung code natin, you should enter. That's number 4288096. Okay, so again, kindly go to slido.com and then kindly join our discussion or our ating mood check muna tayo ng slide. Okay, using the code provided, that's 4288096. Answer the question, from where are you guys joining? Kasi I understand no, and apparently, kayo ko pa sinasabi kayo na umaga no, na marami tayong mga kasama, hindi lang ito exclusively for DSWD Mimaropa because ang mental health naman hindi lang exclusive yan sa isang lugar. No? So I think mental health is everybody's business. So I wish to, I wish to invite everyone. All right, so let me just check our our Slido, I should say. Okay, wow. Okay, so kindly type in your kwan muna siguro, yung kahit yung province lang kung saan kayo. Pinakamarami dito, Baguio City, Mimaropa from DSWD FO3. Ayun no. Okay. May kasama din tayo sa Ifugao. I'm from Isabela by the way. Wala lang, share ko lang. Kapitbahay kasi namin yung Ifugao, so nakakatawa lang. Ngayon ko lang ulit kasi siya nabasa. Thank you so much for joining. From Leyte and also from Japan, really? Japan, baka Nueva Ecija to, Sorry, no offense man, baka kasi kung talaga nasa Japan talaga siya, no. We can never tell, no. Okay, baka sa Japan, Nueva Ecija. Charis, hindi baka Japan talaga, baka na nagbabakasyon ganon and nakahanap siya ng time to join us. No offense man po talaga. I was just kidding. Okay, Pampanga, Northern Mindanao, La Union, oh my God, alam, dami, nakakatawa. Eastern Samar, Taytay, Marinduque, Pampanga, FOT, Coron, Palawan, oh my God. Grabe. Salamat. Grabe, napaka-wide ng reach natin for this afternoon, which is exactly what we intended to do kasi gusto namin mas ma-widen yung reach natin or mas ma-extend natin yung reach natin. No? Kasi we don't want to, I hate to use the word ipagdamot kasi gusto namin i-share sa lahat yung ganitong klase ng discussion because if you may remember, doon sa isa sa mga objective natin, specific objective natin for this training is we also wanted to have to normalize the discussion about mental health, to have a healthy dialogue or a discussion about normalizing mental health, especially in the workplace. So we're so glad to have you guys from this group of participants. Grabe, sobrang salamat po. And also using the let's have our mood barometer muna using the provided using the screen. All right. On a scale of 1 to 7, how are you guys feeling today? Okay, yung iba, sakto lang. Okay. Yung iba medyo nasa extreme side sila, medyo sabihin they feel elated. Yung iba happy. Oh, mayroon din tayong kasama na medyo nasa down low sila. Okay, nasa 8%. Okay. All right. Let me see here. Okay. Ayan. So I think at least majority naman natin is more on the positive pole. Okay. So not bad. This is not to discount no yung mga emotions or mood na mga kasamahan natin na on the downside. That's perfectly fine, but let us know po no kung if we can do something about it. We can do something about it. But definitely hope we can we can give you some tips naman on how to manage mga sabihin na natin na mga downside kind of emotions or mga negative emotions. Hopefully we'll able to share some practical tips on how to deal with those kinds of emotions. Okay. And for our last question. Okay. Okay, in one word, how would you describe your past week or past month? One word lang po. Okay, how would you guys describe your past week or past month? Oh, challenging.
tiring. Oy, some find some find their past week and the month blessed, painful, exhausting. Okay. It's gloomy. Some are quite lethargic, tiresome, frenzy, demotivated, challenging din daw, sabi ng makasamahan natin from SLP Bukidnon. Okay. Yeah, okay. So different kinds of emotions, no? Wonderful. Sabi ni Ma'am Maria Katrina Yu. Okay. Yeah. So we can see how wide or how broad an emotion is. Okay, so napakaraming emotions yung pwedeng maramdaman ng tao. There are actually thousands of emotions. Share ko lang, no? So there are actually thousands of emotion and ilan lang kasi ayun. Okay, there are actually 1,000 kinds of emotion, pero ilan lang kasi yung na-identify natin for now, and ilan lang kasi yun yung para pinaka-common na emotions natin. But anyway, thank you so much guys for sharing your thought about your mood, okay, and your emotions. How are you guys been doing lately and stuff? Okay. And wow, nasa 223 na po yung mga participants natin for this afternoon. Thank you so much again for your time. And without further ado, no, so let me just present lang kung ano yung mga magiging line of business natin as we celebrate our Mental Health Month for this year 2024. Kaninang umaga na-check na natin si DSWD Support. So alam nyo na yung ano yung pinaka-latest project ni DSWD pagdating sa pagpo-promote o pag-support ng mental health, hindi lang ng mga taga-DSWD employees, kundi sa mga client beneficiaries nito. And now, moving forward for this afternoon, eto na. It's 1:57 on the clock. So, wag na natin patagalin because we only have a limited time. So, we really definitely have to maximize the time that we have because ito na. Sisimulan ko na, hindi ko na patagalin pa. Okay, allow me to introduce first, no? Oh, by the way, ito pa. Okay, but wait, there's more pa pala. Ito. By the way, guys, no, just a quick heads up lang pala, no. So please be advised that this webinar, by the way, will be recorded. So we wish to have your consent as we move along with this session po, no. So this is going to be a recorded session, and there will also be a photo op later on. So we would highly appreciate kung maya-maya po siguro after ng presentation ng ating resource speaker, there will be a photo op later on. So medyo ihanda na siguro yung camera natin para ayan makapag-photo op tayo with our resource speaker. Definitely one of my idol to sa field. And let's also keep this a safe space for all, no? So feel free to express your thought, your insight, ganyan. And also, again, most importantly, this webinar is intended for informational purposes only, and it's not a substitute for professional psychological services. Whew. Okay, you guys have no idea, okay, how excited I am for this session. Okay, so ito na, andito na yung ating RP. So ito na, allow me to present our RP, by the way. Okay, so just a quick backgrounder lang pala, no, kung sino yung ating RP for this afternoon's session. Okay. So, our resource person is a staunch mental health and LGBT plus psychology advocate, educator, psychologist, and psychometrician. She has a master's degree specializing in industrial psychology from the Polytechnic University of the Philippines. She obtained a certification at the Department of Global Health, the University of Washington, for taking policy development and advocacy for global health and global mental health. Her area of expertise lies in motivation, stress, well-being, leadership, and performance management. She has been an active member of the Psychological Association of the Philippines and is currently the division chair of the Industrial Organizational Psychology Division. In addition to being a certified human research associate, she is a freelance national lecturer, digital creator, and entrepreneur. With pleasure to introduce and please help me welcome your millennial psychologist herself, Rian Portugues. Hello, Hi, hello. Rian. Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat. Ayun, so nakakatuwa naman na nandito tayo ngayon at nagsama-sama para pag-usapan yung workplace mental health and well-being. And it's very timely kasi this year
ito yung sumakto talaga dun sa tema natin. So main character ngayon si Industrial and Organizational Psychology Division because it's about prioritizing workplace mental health. And hopefully may mga matututunan kayo para maunawaan yung mga nangyari po sa inyo. And gusto kong iset yung mood natin ngayon na this is your safe space, virtual safe space, para just in case na may mga questions kayo later on na i-reserve natin. No, kumbaga parang i-welcome natin siya. Huwag po kayong mahiya na magtanong. Ayun, no? Yun. So, thank you so much no sa pag-invite and syempre simulan ko na bakit ko pa ba papatagalin. Yan, sige. Malamang kanina nagkaroon na kayo ng ano no, ng tanungan kung kamusta na yung ano, kung kamusta kayo, 'di ba? Pero sana mamaya kapag tinanong ko ulit kayo pero very specific naman doon sa inyong trabaho, sana makita niyo no na ano na talagang makita natin yung talagang totoong sagot ninyo. Ayan. So, di ko lang sure kung ba't hindi siya nag-represent dahil siguro sa ano kaya ang dahilan, no? Hindi siya nag-represent, hindi siya naka-full presentation or ito na lang siguro pinutin ko. Ayan, sige. And so far nakikita niyo naman po ng malinaw, no? Ayan. So sige. So, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, sige. Kakamustahin ko kayo ngayon. Kanina nakita ko yung mga sagot ninyo, no? Ang strong na mga answers ninyo. Marami pala talaga ang pagod sa inyo. Yun yung description ninyo nung past week. Pero, kamustahin natin talaga generally sa trabaho. Ayan, tingnan nga natin. Kumusta kayo ngayon in terms of your work? Kanina kasi, how are you feeling today? Diba? Yun yung question kanina ni Sir Jeffrey. Pero, kumusta kayo ngayon sa work? Yung totoo, no? Walang words, okay lang, di ba? Pwede rin naman na emoji lang sa ating chat box. Ayan, nakikita ko naman yung answers ninyo. Ayan, may mga nagsasabi na parang okay lang, inspiring content, grateful. Ayan, so ano pa? Oo, hopeful. Wow, puro positive yung mga answers ninyo, no? Overwhelming, yan, grateful, may sad, may happy, may hopeful, exhausted, grateful. Thankful ako dun sa mga answers niyo na talagang nagre-represent sa kung ano talagang nararamdaman ninyo kasi syempre it takes courage din na umamin na napapagod tayo sa trabaho. Pero hindi po malabo na mapagod kayo sa trabaho kasi kung titingnan natin yung number of days na nagsispend kayo every year no sa pagtatrabaho, 'di ba? Sa isang taon meron na tayong 365 days. O pag nagtatrabaho tayo, meron tayong 244 days. 'Di ba? Hindi pa kasama diyan kung may Saturday ka o kaya naman nag-overtime ka. So 244 days, 100 plus na lang ang natitira sa personal natin. Kaya hindi malabo na talaga mapagod tayo, 'di ba? So ganoon katindi yung ating nararamdaman. Kaya hindi ako nagugulat na may mga taong nagsasagot dito ngayon na pwedeng malungkot o kaya naman exhausted sila or talagang pagod sa trabaho. So maraming salamat dito sa mga answers ninyo at sa pagkakaroon ng honest na response, no? Pero yung reason din kung bakit sinusulat ko or parang tinatanong ko kung kumusta kayo, tulad ng ginawa din kanina Sir Jeffrey. Kasi usually when we talk about mental health, laging parang ang dating ay complicated siya na conversation. Sometimes, I also encountered people na nag-a-ask sa akin na, Ma'am, how do I start? No? How do I start normalizing mental health conversations in our own household? Parang ganyan. Paano nga ba? Well, ito yung pinaka-importanting question. No, na kumusta ka? No? Kung meron kayong mga anak, kapatid, 'di ba, partner, yung simpleng pagkakamusta lang sa kanila, importante yun. Mental health conversation na yun kasi meron kang check-in sa kanya kung ano ba ang nangyari sa kanya. Just make sure lang, syempre na when you ask this question, actively nakikinig ka sa kanya. Talagang inaalam mo yung mga nangyari, iniiwasan mo mong invalidate and all that. Yung simpleng pangangamusta tulad dito, it's a type of mental health conversation na. At tandaan, hindi parating laging seryoso ang usapan. Pwede rin paminsan na parang nagbibiro ka, di ba?
O parang tagal natin nag-uusap pa, alam mo, nami-miss na kita kahit nasa isang bahay lang naman kayo, di ba? O kaya naman yung mga kaibigan ninyo na pag-chat ninyo, uy, tagal na natin din nakikita, kamusta na? Kailan ba labas natin, di ba? Minsan kahit yung nakikipag-jamming ka sa mga kaibigan mo, nakikipagkwentuhan ka, it's a form of mental health na rin, no? Na dinedistress natin yung ating sarili. So, later on, magbibigay tayo ng mga specific strategies that will be added on your toolkit para mas maging okay tayo or magkaroon tayo ng tinatawag na ginhawa, di ba? Or maging okay tayo mentally, di ba? Maging mentally healthy kahit papaano. Pero later din, malalaman natin kung gano'n na ba kayo talaga nagkakaroon ng problema na po pwedeng mag-lead sa pag-develop ng mental health condition. Pero hopefully talaga, syempre ma-prevent natin ito. At kung meron man, kasi baka may mga taong may mental health condition din dito, hindi naman din ito talagang, kumbaga, punishment or hindi naman ito, kumbaga, parang katapusan dahil katulad din ng mga ng kakaroon ng sakit, naiiwasan naman natin na magkaroon ng relapse para mas magkaroon tayo ng kumbaga functional no na trabaho o kaya ng personal life, no? Ayan. So importante na tanungin itong kumusta or kumusta ka, hindi lamang dun sa partner, friends, anak or kapamilya natin, importante tinatanong din natin yung kumusta sa ating sarili. Normalize no checking ourselves every morning kung okay pa ba tayo. Especially kayo na nandito po kayo sa line of work wherein marami sa inyo frontliners. At kadalasan kayo yung gumagawa nito, 'di ba? Yung pangangamusta sa iba to the point na nakakalimutan ng sarili. No, don't forget na magkaroon din tayo ng self-check-in, no? As much as we would like to normalize yung mental health conversations in our own community and household. Ayan. So maraming salamat sa mga nagtanong. Ganito lang minsan kasimple ang pagsisimula ng mental health conversation. Ayan, sige. Ngayon, pag-usapan din naman natin yung mga challenges na na-encounter ninyo, no? Ayan, currently ba? Ayan. So may kita ko yung mga answers ninyo dito. Currently, what are your current challenges at work? Ayan. So again, na-mention ko kanina na this is your safe space. So wala pong makakarating, no? And maganda rin naman na sagutin natin yung question na to kasi somehow tinatake note ito ng human resources natin, di ba? Para alam ko paano kayo matulungan. So ano yung currently na mga na-encounter ninyo na challenges sa trabaho? Ayan. Minsan hindi alam ang gagawin. Yan. Abrupt deadlines. Oo. Yan. So, hindi alam, urgent deliverables. Na parang, okay. Urgent. Ganyan. Unahin mo to, unahin mo yan. Alin ang unahin dito? Ay, parehas silang urgent. Ay, paano yun? Diba? Toxic colleagues. Yan. Socializing with colleagues. Ayun. Toxic yung katrabaho. Full schedule, urgent report, lack of manpower. Yung mga toxic co-workers din daw. So, ito yung mga current na challenges na na-encounter ninyo, no? Challenging supervisors. So, dito, in terms of toxic na co-workers or hindi nakakasundo halimbawa na co-workers o kaya challenging na supervisors, it has something to do din sa personality nila, no? O na parang ang hirap pakisamahan ng ganito. Ayan. Pwedeng lack of opportunity, may nag-mention din. Siguro, pwedeng na-feel niya na baka wala siyang future. 'Di ba? Baka wala masyadong career pathing, ganun ba? Depende, no? Yan. So parang nafi-feel niya na wala masyadong opportunities. Baka may tinitingnan siya na gusto niya magkaroon ng growth, no? Sa mismong profession na meron din siya or role na ginagampanan niya. Na-mention din kanina yung hindi alam kung anong gagawin. Yun yung na-mention. Ito yung kadalasan naming sinasabi sa work din, no, workplace problem din, yung job ambiguity. Yung tipong hindi natin alam yung expectation kung paano natin gagawin yung trabaho natin. Na kung minsan kapag ginawa mo ng tama yung trabaho mo, sa palagay mong tama, nung pinakita mo or present mo yung mismong trabaho mo, hindi pa pala enough. Yun pala, hindi na-communicate sa'yo yung pinaka-expectation kung paano pala siya ginagawa or dinedeliver. O diba? Minsan yung mga ganong klaseng miscommunication, issue din talaga siya. Kasama na rin dito yung urgent na yan. Urgent na na mga deadlines. Isa sa mga problem din yan kasi minsan, nahihirapan tayo na parang, di ba, iniisip natin parati dapat daw, sabi nila, flexible. Pero kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat, lahat ay urgent, no?
Minsan kailangan pine-prepare din tayo psychologically dun sa mga trabahong ibinibigay sa atin. Okay lang naman na kailangan flexible tayo, pero kung most of the time, lagi tayong stretch out, hindi malabong magkaroon po kayo ng burnout. Ayan, mamaya malalaman ninyo kung may burnout kayo kasi sasabihin ko yung mga signs. Ayan. So, ito yung mga current challenges pala ninyo sa trabaho, no? Later on, tingnan natin kung paano natin mabibigyan ng solusyon yung ilan sa mga issues na to para kahit paano makita ninyong may hope. 'Di ba sabi ninyo kanina may mga answers kayo na hopeful. So tingnan natin kung magiging hopeful nga ba talaga yung mga answers natin later on. Pero maraming salamat no sa pagiging brave sa pagsasagot ng mga ng question natin at sinabi ninyo yung mga nararamdaman ninyo sa mismong trabaho ninyo. Yan, tingnan natin later on kung paano natin yan susolusyonan. Okay? So, kasabay din ito, syempre, importante na malaman natin ano ba ibig sabihin ng trabaho talaga na magbibigay sa atin ng talagang healthy and thriving na workplace. Ano ibig sabihin ng decent work? Ayan. Since na-mention natin na yung pinaka-tema ng Mental Health Month ngayon ay may kinalaman sa it's time to prioritizing mental health in the workplace. Ayan, sinabi ng World Health Organization na importante na yung ating trabaho ay pinoproteksyonan tayo sa develop ng mental health problems. Hindi sana, kumbaga ideally, hindi dapat ang trabaho natin ang pinagmumulan ng mental health problem. 'Di ba? Dapat yung work natin, pinoprotect yung mental health natin. Kaya lang, no, sa reality, parang hindi ganun ang nangyayari. Minsan yun ang nagiging dulot, 'di ba? Pinagmumulan ng issues natin, no? Ayan, anong sabi ni World Health Organization? Sabi niya, yung decent work, ayan, yung magbibigay ng protection sa ating mental health. Ayan, decent work supports good mental health by providing the following. Ano yon? Livelihood. So when we talk about livelihood, yan, yung nagbibigay sa atin, syempre, nung, yun, nasusustain yung mga needs natin or yung mga pangangailangan natin, livable, kumbaga, yung ating natatanggap, no? Ayan. So, dito, nagbibigay din daw siya ng confidence, purpose, and achievement. Kanina may nagsagot, sabi niya, lack of opportunities. So, dito ngayon, mapapareflect tayo, decent work ba to kapag nararamdaman natin na parang may lack of opportunities. Kasi kapag may lack of opportunities, pwede maka-apekto yun sa confidence niya kung paano niya gagawin yung trabaho niya. Siyempre, kung nafe-feel mo na parang wala din namang pupuntahan itong trabaho na to, kadalasan na naiisip ng iba, ibibigay ko pa ba yung best ko? Kung alam ko naman sa dulo, parang wala naman akong pupuntahan. O kaya naman parang di rin naman ako magtatagal. So, di ba nawawala yung confidence mo doon sa trabaho mo, to the point na parang di mo nakikita yung sense of purpose na to, di ko ibibigay yung best ko. So, hindi ka ganun ka-motivated, no? Pero kapag decent work daw yan, medyo ay makikita natin na i-empower tayo na gawin yung ating trabaho. Nakikita kasi natin yung halaga niya at kung paano naaapektuhan yung buhay ng iba. 'Di ba? So, an opportunity for positive relationships and inclusion in a community. Pero ito, paano, 'di ba? Kapag sa trabaho natin, na-mention ninyo kanina, toxic yung katrabaho, challenging yung supervisor. Sabi natin nga sa trabaho na to, yung decent work, pagkakataon siya para magkaroon ka or makapag-build ka ng positive relationship and inclusion sa community. Kung toxic yan, mararamdaman mo bang inclusive? Di ba? Baka nga hindi lang inclusive, baka maramdaman mo hindi rin ganun ka-affirmative sa'yo. Kasi baka hindi ka nasasuportahan sa mga pangangailangan mo. Nagsabi ka na, alam mo, meron kang need, no? Na parang hindi ka makakapagsagot on time kasi ngayon meron ka inaasikaso. Pero ngayon lang naman to, pero naging masama ka pa, mga ganyan, no? O kaya hindi ka nakasagot, kapag hindi ka lang makapagsagot, parang ma-anxious ka na kasi parang feeling mo nagkakamali ka, no? O mga gano'n, no? So, ang hirap, no? Makapag-function kapag walang ganong opportunity. So, point of reflection ito, may dapat siguro tayong baguhin, ano? Next, platform for structured routines among many other benefits. So, nakakapagbigay naman siya sa atin, no? Yan, yung mga specific routine. Kasi totoo naman, kapag nagtatrabaho tayo sa 8 hours, di ba? Or 9 hours, nabibigyan tayo ng opportunity na magkaroon ng structure yung life natin. Meron tayong specific na goals, no? Na nakaset in place within the day, na kahit paano nafe-feel natin na may purpose yung ginagawa natin, di ba? Sino yung mga matutulungan mo ngayong araw, ano yung trabahong dapat mong tapusin and all that, no? Ganun yung decent work, no?
nakakatulong siya para mas magkaroon tayo ng good mental health. Kasi na-exercise yung cognitive ability mo. 'Di ba? Kasi nga nagagamit mo isip mo. Nagagamit mo din yung puso mo kasi kapag nagtatrabaho ka, kailangan mo magkaroon ng sense of connection. Nararamdaman mo kung anong impact ng trabaho mo sa buhay ng ibang tao, kung paano ka nakakatulong. 'Di ba? Good for mental health 'yun eh. Kasi nandun yung sense of gratitude na thankful ako, may ganito ang klase ng trabaho at naririnig ko yung feedback ng ibang tao na nagpapasalamat sila dahil nakakatulong ako. 'Di ba masarap yung gano'n? Pero syempre minsan, hindi nabibigyan tayo ng pagkakataon parati na maging, alam mo yun, satisfy yung lahat ng mga checklist na yan, no? At some point, hindi talaga perfect yung trabaho natin na minsan, may pailan-ilan na nagkakaroon tayo ng problema, no? Pwedeng ito ay point of reflection natin kung paano natin mako-communicate yung mismong problema na to sa human resources o kaya sa mismong manager or supervisor para matulungan tayo at mabigyan tayo ng suporta. Kasi hindi dapat nahahayaan natin na lumala ito dahil kapag lumala ito, pwede po tayo magkaroon ng tinatawag na job burnout. At kapag dinescribe po natin yung job burnout, ayan, later on malalaman ninyo kung meron na kayo nun. So, bibitingin ko lang ng konti yan, no? Ayan, malinaw. Ano ibig sabihin ng decent work? Decent work. And tingnan natin kung tumutugma ba siya sa realidad. And mukhang sa nakikita kong definition, parang hindi siya tumutugma sa marami sa atin, no? Yan. Okay? At ngayon, dahil nakita natin na yun pala yun, medyo nakakalungkot, no? Meron pa tayong dapat na pag-usapan. Pasensya na kung meron ako ipepresent ng mga specific data, no? Oo. Alam kong medyo alarming ito ng slide at medyo nakakalungkot din yung mga numbers na makikita ninyo. Pero I think kailangan natin siyang pag-usapan kasi ito ay problema at mga totoong storya ng mga Pilipino. No? Pag-usapan natin saglit. Alam niyo ba na isa sa mga issues natin when it comes to mental health, kaya importante pag-usapan ng mental health kasi ito yung problema. Meron tayong increasing number of mental health problems. Sa Philippines pa lang, meron po tayong at least 3.6 million Filipinos na merong depressive disorders. Ibig sabihin, kung depressive disorders ito, hindi pa included yung iba pang mental health conditions, no? Tulad ng anxiety, ng personality problem, 'di ba? O kaya naman yung schizophrenia and spectrum nun at iba pang mental health conditions. Sa depressive disorders pa lang ito. And kung titingnan natin yung ganitong klase ng data, mako-consider po natin ito na hindi ganoong ka-accurate. Bakit? Sa kultura natin, no, marami sa atin ay nahihiya pang mag-open up o kaya naman sabihin, no, yung ating problema. Dahil nga, kung minsan ito ay nako-consider na para bang kahinaan, ano? Ayan, so hindi ito accurate na depiction ng kung anong may mental health disorders dito sa Philippines kasi yun nga, no, may mga taong hindi pa nagsasabi ng kanilang problema. Ayan, takot. Ayan, sumunod, may kita din natin dito sa ating slide, no, sinabi dito na yung isa sa mga leading cause ng death ay suicide. Ayan. Recently lang kung nanonood kayo ng balita, 'di ba may isang sikat na host, no? Si Tulfo 'yon, 'di ba? Yung grandson niya namatay ng dahil sa suicide. Successful, 'di ba? May access, may trabaho. Oo, so and may gwapo naman daw. Pero hindi inaasahan, nag-suicide. So, ito yung ilan sa mga problema na parang papaanong nangyari yun, no? And yung critical period sa mga tao na prone sa ganitong klaseng problema ay around 15 to 29 years old. Kung meron kayong mga katrabaho na nagpo-fall under dyan sa age bracket na yan, yun yung pinaka-crucial na stage ng life nila kasi na kung saan nagsistart silang, alam mo yun, alamin kung sino sila, para saan yung kanilang ginagawa. Sobrang daming adjustment to the point na overwhelming sa kanila kaya nahirapan silang mag-adjust. And kung minsan, sa dami ng mga layers ng problem, may nakikitang solution ay itong suicide. So, importanteng pag-usapan ito, especially kapag kayo po yung type of person na may mga naiisip na ganito, no, para matapos yung problema. So hindi siya syempre healthy na way, no, na ganito yung paraan para matapos yung problema. Pero syempre minsan hindi natin masisisi yung mga ganitong klase ng tao kasi kung minsan nalulunod na sila.
Yung pakiramdam na ikaw lang yung mag-isa sa problema, na para bang wala nang katapusan yung problema, kakatapos lang nito, may darating na naman na bago, 'di ba? Kaya may times na yung iba sumusuko. No, kaya pag-usapan pa natin later on kung paano tayo makakaahon sa ganitong klaseng problema. Lumalabas din dito na meron tayong common mental health issues sa Philippines. Yung common ay yung anxiety and depression. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung common na senyales ng anxiety and depression para ma-check ninyo yung sarili ninyo, no? Kung kayo ba ay maaaring meron nito para makapag-seek po kayo ng mental health support. At lumalabas sa data din natin na globally, every 40 seconds po, merong namamatay ng dahil sa suicide. Imagine, anong oras ako nagsimulang magsalita? 'Di ba? So, nag-start ako ng 2 o'clock o 2:20 na ngayon. Sa 20 minutes na to, tinatayang meron na po tayong around 22 to 25, no, na mga tao na maaaring nawala ng dahil sa suicide. Ganon kabilis yung oras ng mga taong nawawala. Pero siguro kung meron man tayong konting hope, no, sa datos na to, hindi ko man na-include sa slide, noong 2020, every year, 800,000 people yung nawawala ng dahil sa suicide. Pagdating ng 2021, bumaba ng 100,000. So from 800,000, naging 700,000 na lang yung mga nawawala ng dahil sa suicide. Pasensya na doon sa paggamit kong na lang, no? Alam kong hindi yun dapat nila lang, no? So, itong mga numbers na to ay hindi lang siya basta numbers. Ito ay mga numero na may kwento, 'di ba? Ito ay buhay ng mga tao, totoong tao na talaga nag-struggle. 'Di ba? Sobrang lungkot, no? Yes. Sad to know that some people are not that strong in facing their problem. Yes. And not because of weakness, no? Kasi yung question na sad to know na parang they're not strong enough, no, to face their problems, no? At some point kasi madadaig tayo ng problema eh. Kaya nga importante dito na hindi lang natin pinopromote yung self-care na tinatawag, no? Ang dami ko napapansin sa social media na finiframe nila yung self-care na para bang kailangan mo siyang gawin in isolation or gawin ng para sa sarili lang. Pinaka-importante dito bukod sa inaantabayanan natin yung sarili nating self-care, no? Importanteng meron din tayong collective care. Meron kayong pamilya, meron kayong kaibigan, meron kayong mga katrabaho, 'di ba? At meron kayong mga pagkakataon para kamustahin sila, 'di ba? Pag sinabi natin collective care, nandito yung responsibility natin na tinitingnan yung bawat isa. So mamaya pag-uusapan din natin 'yon, no? So kaya mahirap na sabihin din natin na parang hindi sila strong enough para i-face yung problems nila. Mahirap kasi siyang i-face eh. Kung ikaw lang mag-isa yung humaharap sa problema mo, kung ikaw ay nasa Asian household tulad ng sa Pilipinas, lalo pat ikaw ay breadwinner, meron kang 5 o higit pa na family members, tapos ikaw yung inaasahan ng pamilya, lahat ng 5 or higit pa na family members mo, lahat yung pakakainin mo. Sa kahahanap ng, 'di ba, ng ganong klaseng pagsusustain ng needs nila. Eh syempre yung family members na to pag-aaralin mo pa. 'Di ba? Baka may iba-iba pa silang pangangailangan. Ikaw rin, baka may sarili ka ring pangangailangan. Kaya yung pagsabi natin na parang they are not strong enough to face their problem, masyado siyang masyado siyang general or pwedeng medyo na rin siya, no? Unaware tayo na pwedeng nagiging judgmental tayo sa isang tao na parang they're not strong enough. No, we need other people to help us overcome these struggles. We can't really do it alone eh. 'Di ba? Kailangan meron tayong mga family members na hindi man tayo financially tinutulungan parate sa pangangailangan natin. Importante malakas yung pakiramdam. Okay ka pa ba? Kakamustahin ka. 'Di ba? Oh, kumusta na? 'Di ba? Tayo din sa family members natin, kapatid ninyo, anak ninyo, pag kinakamusta niyo ba sila, 'di ba, sa school nila, paano mo ba siya kakausapin? Nak, kamusta na yung grades? Nak, kamusta na yung test? 'Di ba pag Gen Z yung makakarinig no, nang mafe-feel niya parang, ha? Ba't mo kinakamusta yung grades? Ba't mo kinakamusta yung school? Ba't mo kinakamusta yung ano nangyari sa school, 'di ba? Parang ang question ay, kamusta ka na? Okay ka lang? Kasi yung grades ay outcome lang kung okay ba siya o hindi. Kung hindi siya okay, papangit yung grades niya. Kung okay siya, maganda yung grades niya. 'Di ba? So, minsan yung way din natin to ask questions, no? Sometimes unaware tayo na medyo hindi nagiging direct doon sa very personal level na gusto mo ba siyang pakinggan, 'di ba? Or
meron kang gustong maintindihan o malaman sa ginagawa niya. Kaya minsan nafe-feel ng mga bata na pakiramdam ko robot lang ako or pakiramdam ko kailangan lagi ako may mataas na grades. Kaya di mo naman sinasabi sa kanya na hindi mo siya pine-pressure sa grades. Pero the way you ask questions, minsan implicitly, nagbibigay ng parang may expectation. Kasi kamusta school? Kamusta grades? O nakapasa ka ba? Okay ba quiz mo? Ang totoo niyan, gusto mo lang siya kamustahin kung okay lang ba siya. Pero dahil ang question natin ay kung ano nangyari sa school, pakiramdam niya, mas mahalaga yung grades kumpara sa kanya. So sometimes we have to check ourselves on how we ask these questions. Maganda sana na talagang tatagos dun sa puso ng isang tao. Ano nangyari? 'Di ba? Okay ka lang ba? O alam ba natin kung anong favorite na pagkain niya? O alam ba natin anong favorite color niya? O na personal level, kilala ba natin yung crush ng mga kapatid natin or ng anak po ninyo? On a personal level, kilala niyo ba yung favorite teacher niya? 'Di ba? Or kayo mismo, alam ba niya yung mga bagay na nangyari sa trabaho kahit papaano? Kung okay ka lang din ba? Sometimes we have to demonstrate din yung vulnerability na nagtatrust tayo to open up ourselves para matuto din sila mag-open up sa sarili nila, no? Ayun. Kumbaga, normalize yung mga simple conversations to the point na minsan, naging heart-to-heart level din siya. Always remember, tulad ng sabi ko, na yung mental health conversation, hindi siya necessarily na parang direct to the point na, nak, may mental health problem ka na ba? Or parang, na, kailangan mo ba ng support? Minsan yung simpleng kamustahan, doon na papasok yan. 'Di ba? So, ayun, no? Malinaw lang yun. Alam ko na hindi intentionally na parang, hindi naman totally insensitive yung comment kanina. Parang gusto ko lang na parang ma-highlight at i-expand yung ganong klaseng comment kasi minsan pwede siyang maging insensitive dun sa mga taong may mga struggles. Oo. Pero hindi siya talaga totally insensitive. Minsan pwede lang ma-perceive kapag marami kang problema, no? Ayan. Next, meron din tayong numbers in terms of workplace. Alam niyo ba, based sa sa recent study, 87% of Filipinos report work-related mental health issues. Dami, 87%. No? At ini-exceed or nilalagpasan pa nito yung global average. Meaning, maraming mga Pilipino ang may mental health condition sa trabaho. Ayan. Bukod dito, lumalabas na 85% sa mga Filipino workers, no? Excuse me, considering stepping back from their jobs. Nag-iisip-isip na. Ito yung mga tipo ng mga workers na patatapusin ko na lang ba yung 13th month? Kukunin ko na lang ba yung bonus before ako umalis at maghanap ng trabaho? Yung mga ganyan, di ba? At 68% contemplating quitting or changing careers. Ayan. Ay naku, wala na yata ako dito mapapala. Ayan. Alis na nga ako dito for greener pastures. Ayan, mga ganyan, na 68%. Lalo pa kung kunwari yung mga kaibigan niya nag-resign, aba, naku, pwedeng i-expect mo magre-resign din yan. Kasi yung mga taong tumutulong sa kanya para magstay sa kumpanya or sa organization ay umalis na. So wala na akong reason para magstay dito. May mga ganon, di ba? Apektado sila ng mga taong nagre-resign. And then lumalabas na 33% of respondents, they reported experiences of burnout or job burnout in the past year. So tulad nga ng sabi natin, marami talaga mga Pilipinong pagod. Ayan. So kaya hindi rin malabo na nagiging mainitin ang ulo, minsan tumataas yung boses, minsan yung mga problema sa trabaho nadadala sa bahay, di ba? Hindi natin intentionally na parang, alam mo yun, dalhin yung ganong klase ng problema, pero minsan nadadama yung mga taong walang kinalaman eh. At nangyayari yun dahil hindi talaga tayo totally okay. Kaya importante alam natin kung paano alagaan yung sarili, ano? Kasi of course, hindi naman excuse yun para patuloy natin na sabihin dun sa mga tao sa paligid natin na lagi tayong intindihin. Kumbaga parang okay naman i-co-regulate tayo, but we need to do something din sa mga nangyari sa atin. Ayan. So we need to talk about as well, hindi lang dun sa mga datos na tumataas yung mga number na may mental health conditions, but also yung lack of accessibility in workforce. Pag-usapan muna natin yung lack of accessibility. Pasensya na, no? Hindi ko nasama yung mga social workers. Baka mag-react kayo dito, lalo pat DSWD. Wala po kasi akong exact number ng mga social workers ngayon. Ayan. So baka kung meron kayong number, pwede niyo pong i-chat dito sa ating chat box. Ayan, pero ako nare-recognize ko kung gaano kahalaga yung mga social workers, mamaya i-share ko kung gaano sila sobrang helpful sa trabaho, no, in terms of mental health. Pero going back,
Yung lack of accessibility, meaning there are specific underserved regions or areas in the Philippines na hindi pa rin nakakapag-access sa mental health. Kaya tipong kailangan pa nilang tumawid ng bundok para lang malaman kung meron silang problema. O kaya minsan, hindi na sila talaga tumatawid pa kasi hindi nila alam na may mental health problem sila. At yung pinaka-worst pa dito, hindi nila alam yung salitang mental health. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin nito. Ang alam lang nila, sakit, physical. Pero in terms of mental health, yung iba hindi talaga totally alam yun. Ano ba ibig sabihin nun, di ba? So, yun yung nakakalungkot doon at nangyayari siya. Ayan. Bukod doon, kakaunti yung mga taong nagtatrabaho sa healthcare. Ayan, konti lang po yung mga registered guidance counselors. 5,000 lang. Almost, di ba? 5,000 plus lang ang registered guidance counselor. Ilan po yung mga estudyanteng hawak ng mga yan? O kaya ng mga Pilipinong hawak nila? Diba, napakadami ng population natin, hindi kaya yung mga 5,000 guidance counselors. Bukod doon, kami mga registered psychologists, 2,400 plus lang. At hindi din lahat ng mga registered psychologists na pumasa ay practicing psychologist. May iba dyan dahil nawala na po ng hope, no, sa aming profession, hindi na po nagpatuloy. O kasi nararamdaman na hindi pinaprioritize yung mental health dito. Kumbaga walang enough na job security. Hindi ganun kataasan ng bayad. So bakit pa ako magsistay dyan? Hindi naman ganun okay, hindi naman stable yung job. At hindi naman mataas ang bayad. Mayroon akong mga pinapaaral o kaya binubuhay na pamilya. So hindi daw sapat. No? Kaya iba, hindi na pagpapatuloy. O yun. Bukod doon, konti lang din yung mga registered psychiatrists. 651 lang sila. O di ba? Ang hirap. Bukod doon, medyo hopeful naman tayo ng konti dito. At least dumadami-dami yung psychometricians natin. 37,000 naman sila. Ayan. So, yung mga psychometricians naman, they are not allowed, no, na mag-conduct ng therapy. Bawal po. Kasi ang gumagawa po ng therapy ay registered psychologist at psychiatrist. Pero meron naman silang natutulong. Ang mga registered psychometrician, bukod sa pwede po silang gumawa ng psychological report, no, sa tulong ng psychologist at mag-conduct ng mismong mga specific tests na aligned kung ano yung skill set na meron sila, pwede din po sila mag-provide ng psychosocial support. Kumbaga, yung mga mild to moderate cases, pwede po nilang i-handle. Kasabay din ito, syempre, wala man akong numero, yung mga social workers. Importante na bawat community, meron tayong mga social workers kasi sila yung nagbi-bridge ng gap kung paano mabibigyan ng tamang programa at suporta yung mga taong may mental health condition. May issue in terms of financial, di ba sila yung magko-connect doon sa specific program na matutulungan sila sa financial assistance kasi meron din silang mental health problem. O kung may mental health problem, sila yung maglalapit doon sa pinakamalapit na psychologist o kaya psychiatrist. Sila yung nagiging tulay sa napakadaming mga programa para mas matulungan yung tao. At sila din yung sumusugod sa bawat community, kumakatok sa pintuan para kumustahin yung mga taong napabalita na halimbawa, nabugbog ng asawa, nabugbog yung anak, o nagkaroon ng issue sa bahay. Diba? Sila yung laman ng barangay. So sila talagang lumulusong doon sa mismong problema. Kaya sobrang saludo ako sa mga social workers kasi pagdating din sa disaster, nandyan din sila. Sobrang hands down. And hopefully, dumami yung mga social workers at makita kung gaano sila kahalaga kasi ang dami nilang kayang gawin na hindi namin kaya bilang mga psychologist. So, ayun yung joke nga ng mga kabataan na nag-aaral ng social worker, ang sabi nila, naiinis daw sila sa Pilipinas kasi parang nililimit daw sila sa trabaho na para bang taga-bigay lang daw ng delata kapag may mga typhoon, no? Kaya pag may mga disaster. More than doon, ang dami ninyong pinag-aralan, meron pa kayong licensure examination, di ba? Board exam. Kasi hindi biro yung trabaho ninyo na talagang susugod ka, haharap ka, ikaw yung frontliner, makikinig ka. Kumbaga, para ka na rin nagiging initially, para ka na rin nagiging psychologist, kinamusta mo lang, umiyak na sa'yo di ba? So, yung mga ganong klaseng skills, dapat meron ka, kaya kailangan ng licensure, no? So, katuwang namin kayo sa pagkakaroon ng mentally healthy na community. So, kung titignan, problema ito kasi konti tayo. Konti tayo at napakadaming mga Pilipino may mental health conditions, no? Kung titignan natin yung ratio, halimbawa sa aming mga psychologists, merong isang psychologist
laban sa around 95,000 to 100,000 na mga Filipino. So hindi abot, di kaya. So lalo pa siguro kayo mga social workers, konti din kayo, 'di ba? So ang laki din ng ratio na 'yon, no? Ang laki ng gap. So ibig sabihin nito, may mga dapat tayong gawin. So ways forward, meron ako ipe-present later on. Ayan. Bukod doon, yung cultural beliefs and social stigma natin, nagiging minsan issue din siya. Ang maganda or the upside, no, sa kulturang Pilipino, closely knit yung ating family, no? Kumbaga parang nandito yung pakialam natin sa isa't isa, close tayo sa isa't isa, at kadalasan, di ba, majority sa mga Pilipino ay talagang madasalin or talagang talagang nandun yung pagiging Christian din, di ba? So, ma-observe natin na may magagandang characteristics, no? Yung pagiging collectivist or pagiging close, no? Na kinukonsider natin, nararamdaman ng grupo, ng family, ng community, bago yung sarili. But at the same time, yung ganong klase ng strength, kung minsan nakikita din natin siya as barrier or problem. Try to imagine na lang po kayo. Kapag po kayo ay merong problema, ano yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-open up sa mismong family member mo? 'Di ba? So, lumalabas na marami sa mga Pilipino hindi nakakapag-open up sa family member nila because of shame. Yan, po pwedeng may shame. Kasi syempre, as a collective or grupo, 'di ba, bilang pamilya, nangyayari minsan na kapag nag-open up ka, kaya ka na-invalidate ng family member kasi nandun yung malaking pagpapahalaga sa kung anong iisipin ng ibang tao. Diba? Kung sinabi mo meron kang problema, sabihin, alam mo, iniisip mo lang yan eh. Nasa mindset mo lang yan. Baguhin mo lang mindset mo. Kaya pag nag-open up ka, sabihin sa'yo na, afraid of being judged. Kaya may guilt feelings din. At the same time, nandun din yung feeling na baka maging burden ka. Ayaw mo maging burden sa family mo, kaya ayaw mo open up. O kaya naman, ikaw yung inaasahan, di ba? Ikaw yung nilulook up na ibang family member, ikaw yung nagbibigay ng suporta. Tapos kapag malaman-laman nila meron ka pinagdadaanan, pakiramdam mo, baka mawalan din sila ng gana o kaya mawalan ng motivation. Kasi nga, ikaw yung nilulook up. So yung pressure na dapat laging okay at laging maging strong, problema din siya. Ayan, yung issue din ng utang na loob. 'Di ba? Kaya parang minsan ang hirap-hirap, no? Na papaano ko sasabihin na meron akong problema? 'Di ba? Dahil close tayo, minsan iniisip natin, ano ba sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nilang meron kang mental health condition, may depression ka, may anxiety ka. Ang iniisip minsan ng parents, baka isipin ng ibang tao, hindi ako naging mabuting nanay or tatay sa'yo, kaya ka may mental health problem. Di ba may mga ganun minsan na parang, hindi naman ganun yung ibig mong sabihin, pero parang tinitake nila personally na, bad parenting to. Baka isipin bad parent ako, kaya merong mental health condition yung anak ko. Hindi ganun yun, ha? Minsan, wag natin isipin yung iisipin ng ibang tao. Matuto muna tayo makinig sa kung ano nararamdaman ng family member natin. Kasi ang pagkakaroon ng mental health problem ay hindi lang siya dulot ng bad parenting eh. May kinalaman din dito yung biological aspect. Pwedeng naman nasa lahi pala ninyo, no? Tapos naipasa sa kanya. Tapos at the same time, dahil stressful halimbawa sa work o kaya stressful sa school, no? Biglang yung mismong ganong klaseng vulnerability niya na meron siya, predisposed o kaya biologically parang may ganon siyang issue, di ba? Nagkaroon ng isang malaking incident or stress na nangyari, na-activate yun, kumbaga parang na-trigger siya, naging full-blown mental health condition, full-blown mental health problem. So, pwede may kinalaman yung biological, social, di ba? At saka yung mismong environmental, 'di ba? So pwede 'yung mangyari. So, ayun, iwasan natin na parang maging someone, no, na parang tayo bilang pamilya at kaibigan o kaya katrabaho, matuto tayong makinig. Kasi tulad nga ng sabi natin, yung mental health ay affected din siya ng social, 'di ba? Social and cultural issue. So, kung kunwari may nag-open up tapos naramdaman niya na parang walang suporta, maapektuhan talaga greatly yung mental health niya. Mas lalong magiging negative yon at mas lalong hindi siya magiging okay. So, importante na maging listener and i-validate natin siya. Kasi minsan kailangan lang ng isang tao ng makakausap para malaman na talagang normal at valid yung nafe-feel niya. Ayan, supported, kumbaga. Ayan. So, ngayon, question ko sa inyo. Ayan, pwede po kayong sumagot at i-chat yung inyong answers dito sa ating comment section.
how does it look like when you're at work? Pag sabi ko, how does it look like when you have struggles o kaya mental health condition at work? Paano ka naapektuhan ng problema mo? Saan siya lumalabas? Ayan. Magbigay ako ng isang halimbawa. Anong itsura niya? I think, pag ikaw ay nasa trabaho, tumatagal yung pagpa-perform mo sa trabaho. Yan, hindi na gumaganda yung trabaho mo. Yung quality of work. Ayan. Meron pa ba kayong example? Ayan, pwede nyo i-type. Anong itsura kapag meron kang problem? Yan, can't focus. Yan. Procrastination. Ayan. Freezing po ang tawag dyan kung minsan, ano? Oo. Minsan tinitignan ng iba na procrastination ay parang bad thing. Pero complicated kasi yan na psychological construct. Ibig sabihin, minsan, na-observe natin sa isang tao na parang pinagpapaliban niya yung kanyang trabaho, isipin ng iba dahil tamad ka, kaya mo pinagpapaliban, pero ang totoo niyan, na-freeze ka, na-overwhelm ka sa dami ng iniisip mo to the point na hindi makahabol yung katawan mo, to the point na parang na-overwhelm ka na, nag-freeze ka na lang. Tapos parang lutang, nakatulala ka na lang, lumipas na yung araw, wala kang natapos. Di ba? Ayan, isolating. Yan, inilalayo ang sarili sa mga tao, di ba? Ayan, ayaw ng kausap, overly nagiging sensitive, pwede nagiging emotional din, di ba? Nararamdaman niya na para bang ano siya, parang mabilis siyang mag-breakdown, may marinig na story, bigla na lang iiyak. Ayan, so pwedeng ganun talaga. Yun. So, stress eating sa trabaho, nagiging malilimutin. O, anong araw nga ngayon? Sige, anong araw ba ngayon? Ayan, baka may iba dito. Hala, anong araw ngayon? O, Tuesday po ngayon. Tuesday po. Ang date po ngayong araw ay October 29. Ayan. Emotional fragility po, pwede po yan. Yan, malilimutin. Hanap ka ng hanap, tas na salamin ko. Nandun pa rin salamin mo, nakaganon, di ba? Nakalimutan mo na. Yan. So, common po yun, no? Kapag meron tayong issue. So, tingnan natin maigi. Bakit ko tinanong ito? Kasi importante na ma-check ninyo yung sarili nyo, gano'n na kayo ka-okay. Di ba? Ma-observe din natin, anong itsura sa trabaho? Yung desk po ninyo, ayan, sa trabaho. Yung lamesa, kamusta po ang lamesa po ninyo? May mga tambak po ba na papel? Ayan. Maganda pa ba tingnan ang inyong lamesa? Oo, hindi ka na ba makahinga? Ang dami na bang papel dyan? Magulo na po ba? Ayan, may mga pinagkainan ba dyan nung mga nakaraang araw, hindi mo pa natatapos. Kasi kapag hindi ka totally okay, ma-observe mo, nagmamanifest din siya sa space ninyo. Pag sinabi sa space, sa desk, sa environment, o sa bahay, ano itsura ng bahay ninyo? Kapag okay ka, di ba, meron kang energy. Maghugas ka agad ng pinggan, maligo, di ba, kumain ng tama sa oras, 'di ba? Magkaroon ng enough na tulog. Pero dahil hindi ka okay, ma-observe mo ngayon, yung laundry, nalabhan mo na ba? Nalaban na ba natin yung laundry? O baka ang daming tambak na laundry diyan. 'Di ba? Ang yabang kong magtanong kasi kaka-laundry ko lang kanina, 'di ba? Oo, tuyo na siya, guys. Oo. So, make sure na nakakapag-laundry ako, 'di ba? Pero dahil meron akong mental space to actually do yung mismong laundry ko, 'di ba? Naihiwalay mo pa ba yung decolor sa itim? O pinagsasama mo na lang kasi buwisit na buwisit ka na. 'Di ba? Paano ka pa ba nakakakain ng tama o order ka na lang ng order kasi wala ka ng oras para magluto? Puro na lang badelata, puro pansit canton. Ayan. So yun yung may example kapag malalaman mo hindi ka na okay. Hindi ka na kumakain ng totoong pagkain kasi laging delata, okay, laging order, hindi ka na nakapagluto, 'di ba? Hindi ka nakakain ng prutas at gulay, magulong paligid, 'di ba? Daming tambak na hugasin, laundry, lahat. 'Di ba sumasakit yung ulo mo ngayon, 'di ba? So yung example nun. Kapag di ka okay, tandaan, lumalabas yan sa space. Kaya minsan, napaka-tricky ng mental health condition eh. Minsan, nagiging hesitant ka, okay pa ba ako o hindi? Tinatanong mo sarili mo kasi minsan iniisip mo pa yung isip mo kung okay pa ba isip mo, okay pa ba nararamdaman mo. Pero yung pinaka-sure way din para makita mo kung okay ka pa ba o hindi, tignan mo paligid mo. Kung gaano siya kagulo at gaano siya ka-different kapag okay ka. So pag nakita mo sa paligid mo nag-reflect, baka ibig sabihin may challenges ka na, di ka okay. No? Ayan. So, most of the time, ganyan, no? Majority. Okay? So, ngayon, tingnan natin. Healthy ka pa ba? Nasaan ka sa tinatawag natin na mental health spectrum? Ayan. Pag-usapan natin saglit,
When we talk about mental health spectrum, ayan, kapag nasa healthy ka pa, ito po yung mga nangyayari. O, makinig! Para sa mga healthy, ayan, ito po, meron kang 6 to 8 hours of sleep. First, ano pa lang yun? First pa lang na trait. Naka-survive ba kayo doon sa 6 to 8 hours of sleep? Pasok. O, may nakapasok. Merong enough na tulog. Ayan. Not sure sa susunod. Ayan. Wala na. Meron talaga dito wala daw enough na tulog. O, next. Dahil okay tulog, okay din yung tamang pagkain. Yan, hindi stress eating ha, enough yung kinakaing pagkain. May ganang kumain, 2 hanggang 3 beses sa isang araw, hindi nakakalimot. Ayan. Pangatlo, merong attention, merong focus sa ginagawa. Alam kung ano yung ginagawa, hindi mabilis ma-distract, kaya niya mag-focus sa trabaho niya. Ayan. Pang-apat, functional sa personal, 'di ba? Nakakaligo, 'di ba? Nakakapag-toothbrush, yung mga basic needs nagagawa. Paano po yun, ma'am, kung hindi po ako nakakaligo parate? Ay, may mga tao naman kasi tinatamad lang. Okay lang naman yun. Pero kapag kunwari, may point na, hindi ka na nakakaligo, kahit gustong-gusto mong maligo, pero parang wala kang ganang maligo, kahit gusto mo, di mo mapilit, sobrang wala kang ganang maligo, yung mga basic needs di mo magawa, hinihila mo sarili mo, may problema tayo dun. So, okay lang kung minsan tinamad ka lang kasi naisip mo, mabango pa naman ako, half bath lang muna ako, di ba? Alam ko yan, minsan. O, kasi ako din yung minsan. Just. Okay lang yun. Basta, mabango ka pa rin. At nagpapalit naman kayo, grabe ka naman, di ka na nga naligo, di ka pa nagpalit ng damit. Palitan mo naman, grabe ka naman. Di ba? Di ba? Okay pa naman yun at some point. Pero kapag hirap ka na, di ba? Tapos yung talaga nangangamoy ka na, issue na talaga yun. O, issue talaga. Next, personal hygiene. No? Yung personal hygiene mo, hindi mo napapabayaan. Ayan. Sunod, meron kang enough energy to socialize. Ayan. Nagagawa pa makipagtawanan. Ayan. May pag-usap. Ayan. May good sense of humor ka pa. Biniro ka. Okay lang sa'yo. Hindi ka naging sarcastic na dala mo ng maayos ng pakikipagbiruan. No? Hindi ka napikon. Kasi good sense of humor, okay ka. May mental space ka to process. Tawa ka din. Ganyan. Okay, sports tayo dyan. Next, meron kang enough na energy, no? Para magawa yung mga trabaho mo. Kumbaga, pasok pa rin naman sa deadlines. Minsan medyo parang muntik na hindi makapasok, pumapalya at some point, pero less pa rin mistakes. Manageable pa din siya in general. Ayan. So, healthy po tayo kapag ganyan, no? May nararamdaman na masakit sa likod, sa katawan, pero hindi naman tumatagal. After mong mag-stretching, okay ka na ulit. Ganyan, no? Ayan. So, meron ka ding enough time para makapag-self-care. Ayan. May nilook forward ka kapag rest days. May nagagawa ka pa. Yan. Hobbies, interests, ayan, nagagawa mo pa. O ngayon, dumako naman tayo sa coping spectrum. Ano yung coping? Coping, di ba dito makikita natin medyo nag-escalate na yung mga issues. Kung kanina healthy na ma-manage mo yung mga bagay-bagay, di ba? Dito, medyo nagko-cope ka, medyo nagkakaroon ng increasing number ng problem at nahihirapan kang i-manage. Pero generally, kung i-measure natin, manageable naman siya. Parang around 85% of the time, no? Parang okay. Pero may times, medyo hindi okay. O, tingnan natin, sino yung mga nasa coping spectrum? Nasa coping spectrum ka kapag yung tulog mo nabawasan. So, sabi ko kanina sa healthy, 6 to 8 hours, dito lalabas na meron kang around 4 to 6 hours na lang. Ayan. 4 to 6 hours na lang, kinukulang sa tulog. Sumunod, dito may times, nagkakaroon ka ng stress eating. Ayan, napapasobra yung kain. O kaya naman minsan dahil sobrang busy, walang ganang kumain, nakakalimutan kumain. Pero kapag naalala, nakakakain pa naman sa isang araw, di ba? Ayan. Sumunod, dito sabi ko kanina may good sense of humor sa healthy. Pagdating sa coping, yung good sense of humor nagbabago. Nagtatransform into sarcasm. Biniro ka, tapos yung lalabas na sagot mo parang sinasarcastic mo na yung kausap mo. Ano, nakakatawa ka? Nakakatawa yun? Nakakatawa siya. Gaganunin mo, di ba? Parang, yung tipong nagjo-joke lang parang, ito naman, hindi ka naman mabiro. Para ka mananakit, di ba? Ganon yung dating. Mag-iinit kagad yung ulo, no? May times, sa coping, mas madalas ka nang ma-irritate.
Ayan. May times nagagalit ka na din. Pero kapag nahihimasmasan, kaya ko to, kaya ko to. Ganyan. So, hindi naman sobrang lumalala pa siya. So, nagagalit, nag-i-irritate, may times nalulungkot na rin, pero hindi sobrang tumatagal or hindi sobrang tumatambay, no? Ayan. Pero nakakaramdam ka na minsan na may nararamdaman ka na. Oo. Tapos may mga panakanakang thoughts na, hala, parang nakakapagod na. Ayan. May mga ganun ka ng thoughts pa minsan, no? Next, nabawasan yung energy. Kung dati lagi kang may time para makipagmaritisan or usap, di ba? Dito may time sa parang ilang usap lang, tapos bababay ka na kasi baka nagmamadali ka na. So may mga times yung mga chats mo, chat box, no? Mapapansin natin, ayan, oo. Ayan, may times na mapapansin natin sa mga chat box natin o kaya sa mga chats natin sa social media ay hindi ka na kaagad on time sumagot. Nakakalimutan mo na mag-reply, ang dami ng notification social media mo kasi wala ka energy sagutin sila eh. O nawawalan ka na ng time para sagutin yung mga yun. Ayan. May times medyo ina-isolate mo din sarili mo sa iba. Ayan. So, ganyan, no? Sa body fatigues, mas tumitindi yung sakit sa katawan. Parang masakit na likod, masakit yung ulo, may times sumasakit yung tiyan, di mo mapaliwanag, ganyan. So, bukod din dito, mapapansin natin na minsan, mas lumalala na din na nagkakaroon tayo ng issues in terms of personal hygiene or even sa pag-aalaga ng sarili. So, minsan makapapansin ng katrabaho mo, uy, okay ka lang, parang stress out ka yata kasi hindi ka nakapagsuklay ng maayos. Ganyan. O kaya kakatapos mo lang ng lunchtime, may kanin ka pa dito, oh. Nandyan pa yung kanin mo, oh. Ganyan, ganyan, oh. Di mo na nakikita sarili mo sa salamin. So, tingnan po natin ang ating sarili, no? Bukod doon, ayan, nakakalimutan natin minsan na, ayan, di ba? Hygiene natin, napapabayaan natin, di ba? O minsan nakalimutan mo na makapag-spray-spray ng pabango. Ayan. Minsan nag-aamoy araw na pala tayo, di natin papansin, no? Ayan. So, dati-dati, masyado ka maasikaso sa sarili, minsan napapabayaan na. So, ayan yung nasa coping. Okay? Mapapansin din natin, pagdating sa coping, yung motivation, medyo nabawasan. Ayan, may times na naiisip mo na parang, hala, nakakapagod na, nadadrain na ako. At dito, papasok din minsan dahil pagod ka, nagkakaroon ka ng konting fight or argument sa mga tao sa paligid mo. Ayan. Kasi nga, medyo mainitin na ulo mo eh. May times na may misinterpret mo sila. Tinataasan mo ako ng boses, pero totoo ko tumataas yung boses. Galit ka, pero ikaw yung galit. Diba, di mo napapansin sa sarili mo? Di ako galit Ano sinasabi ng galit ako? Diba? Ikaw yung galit dyan, tinataasan mo akong boses, pero ikaw yung galit. Hindi mo napapansin kasi, ikaw mismo hindi okay, napoproject mo sa iba, maghunos dili ka. No, hinga-hinga din tayo, no? Baka di ka nasisikatan ng araw, minsan lagi ka lang sa kwarto, di ba, mga ganun. So, pero minsan hindi natin mapansin kasi, di ba, hindi nga tayo totally okay. Ayan. So, kaya minsan, take tayo ng pause. Observe din natin yung mga tao sa paligid natin kung ilan sa kanila yung nagsasabi kung okay ba tayo o hindi. Kinakamusta tayo. So, ibig sabihin nun, may mga tao nakakapansin na di ka okay. Minsan, okay lang tanggapin nyo na may problema tayo, ha? Okay. Next, struggling. Nasa struggling ka na kapag tumitindi na yung mga emotions. Kanina na-mention natin kanina, sa healthy, may times irritated, nalulungkot, pero hindi naapektuhan yung trabaho. Sa coping, napansin natin na naapektuhan na yung personal tsaka trabaho natin. At sabi natin, medyo tumatambay yung mga bagay na nararamdaman natin hindi maganda. Sa struggling, mas madami na yung negative emotions. Dito, hindi ka na lang basta nai-irritate or nagagalit lang. Dito, meron ng angry outbursts. Bigla ka na lang talagang mas nagagalit. Mas madalas nung bigla ka na lang naiinis. Yan. O kaya, napapasigaw ka. Yun, yung ganun, no? Misinterpretation, arguments, fight, ganyan. Parang like ka na lang parang Gina G. Ayan, hindi ka pa nga, kinausap ka lang saglit, ang dami mo nang sinabi, di ba? Tapos namumula na yung tenga mo, bistibok ng puso mo, nararamdaman mo talagang parang hina-high blood ka na, di ba? So, ganun, kasi di ka okay. Dito rin, sa struggling, mapapansin din natin na kulang ka sa tulog. Pwedeng 2 to 3 hours lang. Tipong marami ka namang oras para makatulog, pero pag higa mo kasi sa kama, hindi ka makatulog. Alam mo yun? Paikot-ikot ka lang sa higaan, hindi ka makatulog. O kaya naman minsan, weirdo, kapag gusto mo nang matulog, di ba hindi ka makatulog, may times naman ayaw mo matulog, pero tulog ka ng tulog kapag break time. O kapag rest days,
puro tulog na lang ang ginawa mo. Pero pagkagising mo, kahit ang haba ng tulog mo, pagod ka pa rin. Ayan, ibig sabihin hindi tayo okay kapag ganyan. Bukod doon dito sa struggling, may times, sobrang kain ng kain. O kaya naman, mas lumala na yung sobrang kain ng kain dito, wala na talagang ginagawang parang kain. As in, hindi na talaga nakakain kasi walang ganang kumain. Yung pagkain walang lasa. Ganyan. Kaya ma-observe din dito, sa struggling, sila yung may significant body weight change. It's either sobrang in 2 weeks, lumaki siya, tumaba, lumaki, hindi okay dahil stress eating, o kaya in 2 weeks, sobrang bumagsak yung katawan. At paano mo malalaman yun na talaga may problema? Mapapansin ka trabaho mo, sabihin sa'yo na, uy, parang pumayat ka yata ah. Anong secret? Problema lang. Problema lang. Di ba pwedeng sarap i-joke, pero problema talaga minsan yun. Di ba ba't ka namamayat ng ganun? O bukod dito, observe din natin, demotivated na, affected na. Ayaw mo nang pumasok sa trabaho, o kaya wala ka nang nakikitang purpose in life. Dito papasok ngayon yung mga hindi magagandang naiisip. Naiisip natin dito na, what if bukas hindi na ako magising? Ayoko nang magising, pagod na ako, gusto ko na lang tumatapos lahat. Ang tawag po doon, passive suicidal ideation. At mahalaga din na pag-usapan natin yun, dahil pwedeng po yun, potential harm sa self. So kapag may mga passive suicidal ideation po tayo, importante na mag-seek po tayo ng help. Kasi pwede po siyang lumala at pwede po siyang maging self-harm. And pwede rin po siyang mag-lead into suicide. Ayaw po natin na isipin na gagawin po yung suicide. Pero at some point kasi kapag nasasagi sa isip mo yon, importante mag-seek na ng help. Kasi yung mga taong nagawa yung suicide, hindi naman nila naisip yun dati. Hindi naman nila iniisip yun. Walang taong gustong gawin yun. Kaya lang dahil doon sa pagkakataon na parang wala na talaga silang makitang solusyon, yun na lang yung naging exit nila. Kasi lunod na sila. 'Di ba? So, ang hirap. Susunod dito, ayan, struggling, yung emotions natin sobrang overwhelming, laging umiiyak, minsan di mo ma-explain bakit parang lagi kang emotional at parang iyak na iyak parate, or parang kahit nasa trabaho ka, meron kang nararamdaman na parang mag-CR ka para lang umiyak. Hindi mo alam kung bakit. May narinig kang pangalan na nakakatrigger, bigla ka na lang nag-breakdown, ganun. Ayan. Tapos ngayon, mas mabilis mo nang personalin yung mga sinasabi ng ibang tao. Mabilis ka na ngayon mas maging madamdamin, ganyan. So, yun, bukod sa demotivated, ayan, hindi na makapag-focus sa trabaho. Yung personal hygiene dito, mas malala na siya, hindi na talaga nakakaligo. Kahit gusto niya maligo, hindi siya makaligo. Ayan, ma-observe din natin ngayon, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Oo. So, kahit dun, umabsent siya na umabsent, wala na siyang pakialam. Oo, so gano'n na, umabot na sa gano'n yung tao kasi struggling na siya. At kapag lumala pa yan at hindi na check, no, po pwede maging unwell or dito na po yung pag-develop ng mental health disorders. So tandaan, kapag sa loob ng 2 weeks or more than 2 weeks, lumalala yung nararamdaman, po pwedeng nasa gitna ng coping or struggling o kaya nandun na sa struggling, maganda mag-seek na po ng mental health consultation para mas matulungan na hindi na po ma-develop into a disorder. Or kung disorder siya, dapat hindi na po yan magkaroon ng relapse para mas maging functional ka. So tandaan, when it comes to seeking help, dapat po preventive po tayo than curative. Meaning, hindi tayo lalapit sa mga doktor o kaya sa mental health professional nang malala ito. Dapat maaga pa lang pine-prevent na siya. Okay? At tandaan, hindi po kahinaan na nag-ask po tayo ng help. Ako po, personally, bilang psychologist, dahil pinag-uusapan po namin yung self-care at mahalaga siya, kami, bago pa po lumala yung problema, ako lalo na, nagtitake na ako ng mental health break. So may time sa trabaho, sinasabi ko na to dahil nasa healthcare ako, kapag nag-open up ako na, ititake ko yung leave yung upcoming days ng 2 days, o kaya 1 day, o kaya 5 days. Kasi kailangan ko ng mental health break. Papayagan kami. Siyempre, minsan wala lang talagang pay kasi consultancy yan na work eh. Pero, may kita natin na mayroong opportunity, no, na makapag-take ng break. O pinagbibigyan kami, hindi kami kina-question. Tapos kaming mga psychologist din, meron din kaming mga psychologist. Kasi, dahil sinasabi nga namin na hindi kainaan yung pag-ask ng help, ganoon din kami. Alam namin kung paano proteksyonan yung sarili. So, hindi pa pwedeng kami lang sa sarili namin ang gagamot sa amin, hindi ganon.
Kasi may mga blind spots kang tinatawag. May mga bagay ako na maaaring hindi ko alam sa sarili ko at importanteng ibang tao ang titingin. So kapag naramdaman kong bumigat ng pakiramdam ko o kaya po pwedeng apektuhan ng trabaho, lalapit or babalik ako sa psychologist ko. So ipe-prevent ko na yon para hindi na siya mangyari pa. So ganun po dapat, no? Preventive than curative. Ayan. So, recognizing the warning signs. Kapag napabayaan, sabi ko, pwede maging mental health disorders. Sabi ko kanina, yung common mental health disorder, anxiety and depression. So, ito po, hindi po ito yung kabuuan ng ating signs and symptoms ng anxiety and depression. Yung pinakita ko lang dito ay preview ng kung ano yung common na po pwedeng mapansin sa sarili. Kung sakaling nararamdaman mo na malapit ka dito sa sinasabi ko or dinedescribe ko, huwag kang mag-identify kagad na hala, meron akong anxiety disorder, hala, meron akong depressive disorder. Hindi po ganun ang ating goal ha. Ang goal lang natin, malaman kung saan ka maaaring nagfo-fall at para malaman natin kung totoong ito pa talaga yung ating problema, magpa-check sa mental health professional. Kasi yung anxiety and depressive disorders or yung mga gatong symptoms, pwedeng ito po ay nag-overlap sa ibang mental health condition. So para tama yung ating diagnosis, magandang magpa-check up. Okay? Pero ito po, when we talk about anxiety, ang common po dito yung excessive worry or fear. Meaning sobra-sobrang takot to the point na wala namang nakakatakot, wala namang threatening sa paligid, pero nandun yung takot natin na para bang may mangyaring hindi maganda. Paano mo nalaman? Bumibilis yung tibok ng puso, pinagpapawisan. Ayan, yan, rapid heartbeat, sweating, common. Ayan, tapos restlessness or irritability. Yan, mabilis mairita, walang pahinga. Di ba? Hindi nakakatulog kasi. Ayan, walang sapat na pahinga. Bukod doon, iniiwasan yung mga ibang sitwasyon na po pwedeng magbigay sa kanya ng takot o kaya ng masyadong worry. Kaya hindi niya makapag-perform sa mismong workplace ng maayos kapag mayroong anxiety. Okay? Okay, so depression. Commonly kapag may pakiramdam ng persistent sadness o kaya low mood. O kaya minsan yung emptiness na nararamdaman. Yung tipong wala talagang maramdaman, pwede rin pong issue yon. Loss of interest in activities. Dati-dati hilig mo mag-chess. Dati-dati hilig mong manood ng K-drama. Dati-dati gustong-gusto mo nakikinig ng music. Dati-dati gustong-gusto mo ang mag-paint or mag-basketball. O kaya maglakad. Ngayon, wala ka nang ganang gawin ng lahat ng yun. Kasi di mo alam, hindi mo mapaliwanag, bakit parang wala ka ng gana. Ayan, pwedeng ganun yan. Kasabay nito, yung nagbago yung appetite. It's either kain ng kain, kulang sa kain, o kaya nagbago yung tulog, di ba? Di makatulog, o kaya tulog ng tulog. Fatigue or lack of energy, wala masyadong energy, down na down. Ayan, tapos yung pakiramdam na parang worthless ka, hopeless ka. Wala nang mangyayari sa buhay mo. Depression po yan. So, tandaan, kapag tumagal ito, po pwedeng lumala pa ito. So, kapag nakita ninyo yung mga warning signs na to, magpa-check up na po tayo. Going back, paano naman kapag job burnout? Ayan. 3 lang po yung sign na ma-observe natin sa job burnout. O, makinig maigi ha. Baka kasi job burnout na yung nararanasan ninyo sa trabaho. Pinakauna na dito yung mental distance from work. Meaning, kapag pumasok ka sa trabaho, halimbawa, tapos nakita mo yung notification sa cellphone mo o kaya sa laptop, nandun yung pakiramdam na para bang ayaw mong gawin yung isang bagay. Tipong kahit mag-email or sumagot sa email, kahit simple lang siya, hindi mo magawang gawin. Kasi sobrang pagod na pagod ka, ganyan. O kaya, kaka-login mo lang. Ayan, kaka-login, meaning kaka-biometrics mo pa lang. Tapos binibilang mo na, ilang oras na lang ako. Anong oras kaya uwian? Ayan. Uwing-uwi ka na, kakapasok mo pa lang. Ayan. Ibig sabihin, mental distance from work. As much as possible, ayaw mo nang magtrabaho. Ganyan yung pakiramdam. Pangalawa, demotivation. Hinihila mo na lang ang sarili, papasok sa trabaho. Ayan. Yung tipong parang kulang na lang, gusto mo na lang umiyak every morning eh. 'Di ba? So, pangatlo, inefficiency sa work. Mapapansin natin, yung trabaho mo, una dati natatapos mo ng 1 hour, ngayon tumatagal siya ng 3 to 4 hours. May times yung dati-dating trabaho mo na kaya mo matapos ng isang araw, ngayon kahit mag-overtime ka, di mo pa rin matapos. Para umaabot ka na ng 2 to 3 days. So napansin mo na hindi na naging maganda yung performance sa trabaho, mas bumabagal ka na. Ayan, so po pwedeng
job burnout ito. Paano nangyaring job burnout? So ang job burnout, tandaan, hindi po ito diagnosis. Hindi po ito problema ng individual or kayo bilang worker. Ang job burnout po, kapag dinescribe po ito sa World Health Organization, ang definition niya ay chronic workplace distress. So, ibig sabihin, nararamdaman mo yung burnout dahil hindi maayos yung mismong workplace. Nangyayari yun kapag hindi okay yung katrabaho, hindi okay yung boss, isa ka lang, tapos ang trabaho mo, pang 3, pang 5. Meaning, hindi okay yung workload. Hindi okay yung time management. Hindi okay yung energy management. Masyado kang nalulunod sa trabaho to the point na hindi ka na nagiging okay. Yan. Kaya nagkakaroon ng job burnout. To the point din na para may mga gusto kang gawin pero walang enough na resources. Hindi ka nasusuportahan. So, anong tawag doon? Overload din siya. 'Di ba? O kaya naman, gusto mong talaga yung trabaho mo kaya lang kulang sa workforce. So, walang tumutulong sa'yo. Ngayon, ang dami mo tuloy na trabaho. So, kaya overload din siya. O kaya naman, nilagay ka sa isang role, kulang ka ng skill set, kaya ang tagal-tagal mong matapos yung trabaho kasi kailangan mo pang i-train. Kailangan mo pang balik-balikan kung paano mo gagawin yung trabaho mo or nalilito ka kung paano gagawin. Tawag din doon, role overload. Ang hirap, no? So, kaya minsan nadja-job burnout tayo or nagkaka-burnout kasi nga doon sa mga issues na yun. Ayan. Ngayon, ano po pwede natin gawin? No, simulan muna natin doon sa self-care. Self-care muna. Kasi ang hirap naman na kontrolin natin yung mga tao na wala talaga tayong totally control eh. 'Di ba? Di natin nakokontrol yung mga taong yan, pero kaya natin kontrolin sarili natin. So start muna tayo sa self-care bago tayo pumunta doon sa community care. Okay? Sa self-care practices, satisfy the basic. Nakakain ka ba ng tama? Nakakatulog ka ba ng tama? Simulan natin yan. Honor your emotions. Marunong ba tayong kilalanin yung nararamdaman natin kapag hindi tayo okay? Nalulungkot, nagagalit, nare-recognize mo ba? O kapag kunwari may mga bagay na hindi tama ang nangyari ba, parang nadja-justify mo pa ba yung nararamdaman ng iba? Na parang, ay siguro kaya niyo yung nagawa kasi baka ganito. Walang problema na inuunawa natin yung ibang tao kung bakit minsan hindi natin nakakasundo or may nagagawa silang mali sa atin. Ang problem lang doon ay minsan hindi natin napapakinggan yung sarili nating nararamdaman, kakaisip kung bakit ginawa ng ibang tao yun sa atin. So, importante to honor your emotions, to respect yourself, no? To listen to your body, at wag kagad madaliin yung healing process. Marami sa atin kasi shortcut kagad yun. No, at may times hindi nako-confront yung mismong problema. So bago mo mapatawad yung isang tao, kailangan inaalam, kinikilala yung nararamdaman, 'di ba? Fini-feel, tapos yung pagpapatawad na yon, outcome lang yon or byproduct lang yon ng mga bagay na ginawa mo sa present moment. So hindi dapat yan fino-force. Hindi porket nag-sorry okay ka na kagad, no? Pakiramdaman mo muna sarili mo, deserve ba niya, 'di ba? Next, have social self-care. No? Importanteng meron tayong support from those people around us kasi mahirap na malampasan ng trabaho ng mag-isa lang. So make sure na marunong tayong mag-ask ng help sa ating katrabaho o kaya sa ating boss. Baka naman kayang solusyonan, 'di ba? Hindi kaagad solusyon yung magre-resign. Oo. So, 'di ba? Importante na marunong din tayong mag-communicate. Okay? Next, establish a routine. So, ano kaya yung mga po pwede mong gawin ngayong araw? So, meron dapat tayong mga realistic goals na gagawin mo. Next, setting boundaries. Pag sinabi natin setting boundaries, dito yung, kunwari, kailangan na parang after working hours, mag-focus ka na sa sarili. Pero may nag-email, may nag-chat, or may nag-text. Magre-reply ka ba kagad? Di ba, me time mo na yun? So, set ka ng boundaries. Kahit pa sabihin may mga tao na, uy, respect my time ha. Kapag weekdays, hindi ako sumasagot. Nag-text. O, re-replyan mo ba? Kahit nag-inform ka, di ba? Pero kung nag-message sa yung isang tao, dapat ikaw na magkocontrol nun. Hindi mo kailangan sagutin ka agad. Kasi malinaw, sinabi mo, hindi ka available parate. Kasi sa labas ng trabaho, ikaw ay anak, ikaw ay partner, ikaw ay kaibigan, di ba? Ikaw ay someone na mayroong buhay bukod dun sa trabahong meron ka. And again, saying no to others means saying yes to yourself. So it's okay to say yes to yourself. At kung minsan yung pagsasabi din natin ng no sa kanila ay paraan din para matuto sila. Imagine, wala naman nagturo sa'yo, di ba, na mag-step up sa trabaho mo kung minsan. Wala naman nagturo sa'yo kung paano i-survive yung mga bagay-bagay.
'di ba? So hindi sa lahat ng pagkakataon lagi mo silang sasaluhin. When you always say yes no to every situation, you are also robbing other people the opportunity to learn yung mga specific things about themselves and to actually do yung mismong specific roles nila. So, wag mo silang pagkaitan ng pagkakataon na ma-exercise yung kanilang independence, di ba? At saka yung mga roles nila. Paano sila matututo kung lagi kang nag-yes at nakaantabay sa kanila? Again, saying no to others means saying yes to yourself. Next, engaging in hobbies. So, importante, outside ng trabaho natin, meron tayong time para mag-self-care in terms of hobbies. Mahilig ka bang kumanta? Mahilig ka bang sumayaw? O gawin mo yan kapag outside ng trabaho, Zumba dance, di ba? O kaya, karaoke. Kanta-kanta para mawala yung problema. Huwag na natin isipin kung maganda ba boses mo. Importante, nag-e-enjoy ka ba? Okay lang yan, di ba? Okay lang yan. So, tutugtog ng instrument, okay lang yan. Nagsisketch, nagpe-paint, nagta-travel. Uy, daming pera. Kung marami kang pera, go lang. Diba? At marami pang iba. Ano yung mga hobbies na yon na passionate kang gawin at nakakatulong para mabawasan yung mismong distress. Next, important dito yung prioritizing your sleep. Kahit sa mga patient ko, sinasabi ko, importante yung meron kang enough na sleep. Kasi minsan, kahit ka nagme-medication yung iba, hindi din naging effective yung medication kapag kulang sa pahinga, kulang sa tulog. Kaya importante i-prioritize yung ating tulog. So make sure na meron kang enough sleep. Okay? Bukod sa mga self-care practices, always remember na kailangan din natin i-hype yung collective care. Alam nyo, meron ako napanood or nabasa sa social media. Sabi nila, your triggers are your own responsibility. Alam nyo, may issue ako dun sa sinabi na yun. Your triggers are your own responsibility. Ganyan. Your triggers are not our responsibility, etc., etc. May problem ako doon, no? At nagre-react ako. Gusto ko ma-raise awareness natin to. Siguro good yung intention nila para sabihin na kapag may mga triggers tayo o mga bagay na nagpapaalala sa atin na hindi maganda at minsan hindi tayo nagiging okay, totoo yun na may responsibilidad tayo sa ating sarili. Pero tandaan natin, di ba? Tayo ay responsable sa bawat isa. Kapag sinabi mo sa isang tao na your triggers are your responsibility, it becomes a you problem. It becomes victim blaming, di ba? Parang ganon din. Kaya ka hindi okay, kasalanan mo yan kasi hindi mo nare-regulate eh. Hindi ka okay kasi hindi mo kayang i-manage yung sarili mo. Always remember, we are co-regulators. Kaya nga may kaibigan ka pamilya, 'di ba? Kasi kapag hindi sila okay, nandito tayo para sandalan din nila tayo. At kapag hindi ka rin okay, meron ka rin masasandalan. Yung kagandahan sa Filipino culture, 'di ba? Yung marunong tayong makisama at meron tayong tinatawag na kapwa. Ito yung psychological concept na meron tayong shared identity. Na yung nararanasan ng isang tao kapag nalulungkot siya, lalo na't kapamilya mo, kadugo mo, kaibigan mo na parang tinuring mo na talagang pamilya, 'di ba? Kapag di siya okay, yung suffering na nararamdaman niya, nararamdaman mo din. At gusto mo na ma-alleviate yung mismong suffering na yun sa kanya. Kaya tutulungan mo siya. So try to imagine, sasabihin mo yung phrase na yun, na your triggers are your own responsibility. Masyadong westernized, masyadong makadayuhan. Tayo mga Pilipino, meron tayong pakialam sa kapwa natin. Hindi tayo apathetic. Meron tayong care sa kapwa natin, co-regulators tayo. Gusto natin para magkaroon ng healthy community, 'di ba? Kailangan meron tayong collective care. 'Di ba? Isa't isa. Chine-check natin ang bawat isa. Kasi aminin natin, tayo nga kapag masyado tayong busy sa ginagawa natin, nung may taong nagkausap sa atin, uy, okay ka lang ba? Kasi parang mapapansin ko masyado kang stress out. Ha? Talaga? Mukha ba kang stress? Oo, mukha ka ng stress. Ay, siguro nga kasi parang kulang ako sa tulog. Minsan di rin natin napapansin na hindi tayo okay. 'Di ba? Unless meron palang nagkausap sa atin. Totoo na responsibilidad natin yung ating sarili. But at the same time, masarap sa pakiramdam na may mga taong nagki-care sa'yo at sinusuportahan tayo. So, aside from self-care, it's important to hype yung collective care, no? And always remember, hindi tayo dapat makadayuhan in terms of self-care, ha? Sa social media na observe ko when we talk about self-care, laging parang selfish yung dating.
Na parang, pag self-care, kailangan i-isolate ko sarili ko. No. Kapag nagsa-self-care ka, nakaka-empower din siya sa ibang tao. Pag nawi-witness ng ibang tao na marunong kang mag-self-care, na-empower sila na, ay, ganun pala mag-self-care. Sige nga, itatry ko nga din yung ginagawa mo. Ganyan. Hindi siya kaya kasi sabi natin hindi siya selfish or hindi siya self-centered. Kasi kapag nagsa-self-care ka, nai-inspire mo din yung mga tao na gawin din nila na alagaan yung sarili nila. 'Di ba? So, kaya importante na ang self-care hindi dapat siya ginagawa in isolation. Minsan, paraan ng self-care din yung kasama mo yung mga tao na nagse-self-care din, 'di ba? Kumbaga good kayo sa isa't isa. So, pwedeng gawin natin yung self-care as a collective care. 'Di ba? Pwede rin yun kasama family and loved ones natin. Yun. And syempre, bukod dito, hindi ko malalagay sa slide, importante yung structural care. Dapat may mga policies tayo na talagang pumoprotekta sa inyo, sa trabaho, 'di ba? Yung batas nararamdaman ninyo na talagang may pakialam talaga sa inyo at nai-implement na maayos, na talagang pinoproteksyonan yung mga taong may mental health conditions, na pinoproteksyonan yung ating mental health ng lahat-lahat. Kasi ang mental health ay usapin ng kahit na sino sa atin. It's everyone's business, 'di ba? Ayan. So lahat tayo may kayang gawin. Hindi porket na ikaw ay na parang wala kang lisensya, 'di ba? Feeling mo hindi mo na kaya. Hindi. As much as yung pagiging present lang, supportive, 'di ba? Pagiging listener, paraan na din 'yun para mas gumaan yung problema ng ibang tao. So hindi mo kailangan ng lisensya para matutong makinig. Syempre may ibang mga ginagawa kami, 'di ba, sa trabaho namin, pero kahit ikaw na nagiging tao ka lang sa isang tao, yun, pwedeng paraan na rin yun ng mental health support. Okay? Ano pa iba pang real world solutions natin para masolusyonan yung mga na-mention ko kanina? Kailangan patuloy natin sinusuportahan yung mental health campaigns, hindi lang October. 'Di ba? Normalize natin yung conversation. So after nito, kumustahin ninyo yung kamag-anak, kapamilya, huwag na kayong lumayo, kapamilya ninyo, anak ninyo, partner ninyo, kung okay lang ba sila. Ikaw din, kung okay ka lang ba. 'Di ba? Ano pa? Training for healthcare providers, para professionals and youth leaders, and even yourself. 'Di ba? Bakit? Ba't kailangan ng ganong klaseng training para makapag-provide ng psychosocial support? Kasi pinakita natin kanina, 'di ba, konti lang ang mga mental health professionals na nagbibigay talaga ng psychological na tulong. So kung kulang ng mga mental health professionals, so dapat kahit papaano yung basic kung paano makinig, paano magbigay ng suporta ay kayang-kaya dapat ninyong gawin. 'Di ba? Para kahit papaano sa level pa lang ng sa household or community, na-work out na yung mga mild to moderate case. No? Kayo pa lang, gumagaling na yung tao or parang nagiging okay na sila. 'Di ba? So, create a community of support groups. Yan. Dapat sa trabaho natin may mga support groups din tayo. Safe space para pag-usapan yung mga trabaho. 'Di ba? Ayan, bukod diyan, utilization of telehealth services. Lalong-lalo na sa mga underserved regions or remote areas na walang mga mental health professionals. So gamit lamang yung mismong gadget, no, cellphone o kaya laptop. Yan, po pwede sa barangay, 'di ba? Kung merong mga gadgets doon, po pwede nang matulungan yung mga tao na sa remote areas para makapag-provide ng mental health access. Ayan, ano pa? I-advocate yung mental health. O kasi pag ina-advocate natin yung mental health, nababawasan po yung suicide, nababawasan po yung mga tao may mental health conditions, na-empower po tayong lahat. Hindi po tayo nagiging toxic sa isa't isa kapag ina-advocate natin yung mental health. Okay? Ayan. So yan po ilan sa mga ating real world solution. And also, at the same time, importante po na meron tayong professional help. Again, it's really brave of you if you know how to ask for help. Hindi po sa lahat ng pagkakataon dapat tinitiis ang ating problema. Hindi nyo kailangan laging nagiging strong. Kailangan mong maging tao, yun lang. At kapag naging tao ka, at some point bumibigay ka. Okay lang din paminsan bumigay tayo. Pero bumibigay tayo dun sa mga taong trusted natin, na pinapakita at pinaparamdaman natin na meron tayong problema para masuportahan tayo kasi tao ka lang. Okay? Ayan, so okay po yung professional help. Okay lang din po na mag-ask ng help sa ating mga mahal sa buhay. So to end this presentation, I would like to end this presentation with this wonderful quote, no? Very existential yung approach. Sabi dito, that is all I want in life, for this pain to seem purposeful. Ang dami kong ina-attendan
na mismong mga talks about mental health, usually fini-frame natin ang mental health na positive, no? Positive. Na dapat positive siya. Hindi parating gano'n. Ang gusto natin ay maging healthy tayo. Kami sa Industrial and Organizational Division sa Psychological Association of the Philippines, ang hashtag namin, healthy and thriving workplaces. So para magkaroon ng healthy and thriving, yung kumbaga nag-grow na workplaces, kasi healthy ang pinag-uusapan eh, hindi necessarily na kailangan laging positive. Kasi healthy, na marunong tayong i-embrace yung negative experiences na meron tayo. Nauunawaan natin ano ibig sabihin ng sadness. Naunawaan natin kung bakit tayo dismayado. Naunawaan natin bakit tayo nagagalit, naiirita, nalulungkot, di ba? O kaya nasasaktan. Yung ibig sabihin ng mga nararamdaman natin na negative. Kasi hindi porket negative ito ay masama na siya. Kinaklasify natin yung mga emotions natin as negative kasi merong discomfort, merong unpleasant feeling, but it's not necessarily bad. Ang emotions natin, nandyan sila to give us specific information about what's going on to ourselves and to our surroundings. Kapag may naramdaman ka, ibig sabihin meron kang dapat pakinggan sa sarili at meron kang dapat na gawin. 'Di ba? So para maging healthy yung ating mental health, kailangan hindi tayo takot na maramdaman yung discomfort, maramdaman yung pain. Ang point lang naman kung bakit meron tayong ganitong pakiramdam ay maunawaan ano ang ibig sabihin nito. So, nasa paraan na natin yan kung paano natin lilabelan yung ating nararamdamang pain. Pero tandaan natin na hindi porket nakakaramdam ka ng sakit or pain ay equivalent ito sa defeat or pagkatalo. Sometimes, part of growing is allowing yourself to feel that discomfort or pain. Minsan, kapag nag-grow tayo, nagiging painful siya. At paraan minsan, di ba, kapag nag-grow tayo as individual, part nito yung nag-grieve tayo sa mga bagay na kailangan nating i-let go. Nag-grieve tayo sa mga bagay na hindi na talaga deserve natin, no? Sa area ng life na meron tayo. So part of growing, 'di ba, is to allow ourselves na ma-feel itong pain and negative experience na to. So I hope na all of you will have a very wonderful and meaningful, purposeful journey. So thank you so much for listening. Ayan. Thank you. Right. Thank you so much, Rian, for that very insightful, very informative presentation. At the same time, very enlightening, no? Sobrang two-minute to mention yung mga insights na nabigay sa atin ng ating nag-iisang millennial psychologist, syempre. And I just can't help but to highlight yung quote na binigay sa atin ni millennial psychologist. For this pain to seem purposeful. Ang ganda lang nun, no? Sabi nga na ganyan ni ng ating RP, no? It's not about just negative emotion as being negative. We have to embrace it as part of our human experience for us to grow. Kasi minsan, pain demands to be felt, sabi nga nila, di ba? So, kailangan natin i-embrace yung pain. Kasi behind that, there actually is a learning. Minsan, dun pa sa mga pain or sa mga negative experiences na unravel yung sinatawag nilang character development in the process. Yung mga ganun, grabe, sobrang napaka jump pack, napaka siklig at umaapaw yung naging presentation sa atin ng ating RP. Grabe, nakakakilig. Okay, so go. Okay, ganito po, nasa point na po tayo, no? I don't wanna share any further insight about the presentation because I actually jotted down notes here and sobrang dami to mention, sabi ko nga. So let's now proceed perhaps po, Rian, sa Q&A. Would you mind? Okay, sige po, proceed po tayo sa ating Q&A. Let me just go back with my presentation. And based po ito no, sa mga nasend na po sa atin ng mga questions ng mga na pre-registered po no, ng mga attendees or participants natin for today. So let's start with our question number 1. Wah, parang game show lang. Okay, but anyway, ito yung question number 1. Okay, mula po ito no, okay, loading sa akin. From Region 10, sabi dito, RP, is mental health a disease? How do adverse childhood experiences contribute to the development of mental health conditions daw po? Thank you so much no sa napakagandang tanong. Actually sa aming mga pag-aaral, as much as possible we refrain from using the word disease kapag mental health problem ang pinag-uusapan. Kaya nga usually ang gamit naming term ay mental health condition,
mental health disorder. Kasi kung minsan, para maging okay tayo, kailangan lang natin i-work out, magkaroon ng sense of order para maging okay yung isang tao. Kapag sinabi mo kasi siyang disease, somehow, tinatawag namin siyang reductionist. Ibig sabihin para bang sinasabi mo sa isang tao na wala na, naka-imprint na yan sa'yo na hindi ka okay kasi disease siya. Di ba? Para bang biological lang siya. At hina-highlight kasi doon na parang biological aspect siya. When we talk about mental health problems kasi, biopsychosocial approach siya. So may biological aspect, pero malaki din yung contribution ng social and cultural issues, di ba? Na kung bakit tumitindi yung mismong problema. At saka meron din siyang psychological aspect. So hindi lang siya basta purely biological, no? Maraming mga layers kung bakit nagko-contribute, kung bakit hindi tayo nagiging okay. And yun, no, kaya hindi siya basta disease, no? Dahil tulad sa paliwanag ko, pinagmumulan niya biopsychosocial yung issue din. Kaya ganun din yung approach din natin para maging okay yung isang tao. Gusto ko din yung sumunod na tanong tungkol dun sa kapag hindi okay yung naging childhood experience, medyo vague lang ng slide, no? How do you adverse childhood experiences contribute to the development of mental health conditions? Kumbaga, totoo naman na may contribution yung mga hindi magandang experiences natin sa childhood development, no? Like yung mga childhood experiences natin, but it doesn't mean na you're doomed or wala ka ng opportunity to be healthy, no? Kapag naging adult ka, napabulaanan na natin yun. Pwede ka pa rin maging functional kahit na may mga hindi ka magandang experiences nung childhood mo. No? So, wag natin i-limit yung sarili natin kasi meron tayong kakayanan para ma-increase natin yung protective factors. Kapag pinag-uusapan yung mental health, nahati siya sa dalawa. Meron tayong risk factors, tapos meron din tayong protective factors. So, sa risk factor na to, halimbawa, risk factor na dito, may genetic na siya or hereditary na possible na may mental health problem kasi may mga kamag-anak, kapamilya na may mental health disorder. Pangalawa, risk factor kapag kunwari wala ka masyadong support system. Meron ka pang trauma o kaya childhood abuse o kaya kung anumang problema ng bata ka. Risk factors yung lahat ng yun. Tapos kunwari toxic yung workplace, etc. Lahat yun risk factor para mas ma-develop pa o lumala yung problema. Pero meron tayong protective factor. Ano yun? Ito yung mga paraan para mas maproteksyonan yung sarili. Laban dito sa lumalaking risk factor. Ang goal natin para maging healthy ay paliitin itong risk factor na to. Hindi necessarily na ma-remove siya kasi imposibleng ma-remove yan Ang goal lang ay paliitin siya. So, sa pamamagitan ng pinapalaki or mas hina-highlight yung mga protective factors. Kumakain ka ba ng tama? Nakakatulog ka ba ng tama? Nag-eehersisyo ka ba kahit papaano? Meron ka bang support system? Kung hindi okay, yung mga taong to na kaibigan mo or wala kang maituring na support system, it's opportunity for you to open yourself to new people. 'Di ba? Unfortunately, may mga tao na hindi talaga okay yung household nila, like hindi okay yung family nila, 'di ba? Pero hindi mo kagad maka-cut off yung mga family members mo na toxic sa iyo, 'di ba? Pero you can also have your own chosen family. Meaning outside of your family, mga kadugo, pwede kang pumili ng mga tinuturing mong pamilya, kaibigan, 'di ba? Na maituturing mo na parang kapatid o kapamilya na makakatulong para mas mag-improve yung mental health mo kasi meron kang support, na validate ka, na reassure ka, na feel mo na safe ka, feeling mo belong ka. 'Di ba? Ano pa? Meron kang pagkakataon para ma-express yung nararamdaman mong problema, 'di ba? Nakakapag-connect ka sa nature, etc., etc. So, kailangan mas ma-increase natin yung protective factors para mas mabawasan yung risk factor para yung pag-develop ng mental health condition ay naiiwasan. Ayun. So, thank you. Ayun, okay. Napakalinaw po na explanation, no? So, it is not a disease. Okay, next question po tayo. All right, this is from DSWD Mimaropa Region.